Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1831-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Subukan mo, tingnan mo kung may pagkakataon silang sumuko o hindi. Ang mga salitang ito ay parang isang mabigat na martilyo na tumatama sa puso ng mga tao ng High Clarity Sect. Kung sinabi ni Mateo ang mga salitang ito sa huling pagkakataon, walang sino man ang seseryosohin ito. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng lakas ng loob na sabihin ang mga salitang ito. Sa isang atake lang, hindi ito ang kayang gawin ng lahat. Naningkit ang dalawang mata ni Shenyang, at naglabas ng dalawang malamig na sinag ng liwanag. Masyadong mapangasar ang Mateo na ito. Biglang dama po ang tingin ni Shenyang kay Queenie at sinabi niya ng may malamig na ngiti, kung hindi ako nagkakamali, ito ang kasintahan mo, di ba? Hey! Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapatay ng tao? Kumunat ang noo ni Mateo, at naging malungkot ang ekspresyon ng mukha. Hindi malinaw kay Mateo kung gaano kalakas ang lakas ni Shenyang. Pero hindi niya talaga minamaliit ang kabilang panig. Totoo na may tiwala sa sarili si Mateo, pero hindi siya kailanman naging mayabang. Kung gusto mo akong patayin, subukan mo lang. Kahit hindi kayang tapatan ng Shadow Moon Sect ko ang High Clarity Sect mo, mayroon pa rin tayong kaunting lakas. Hindi pa nagsasalita si Mateo at nauna nang nagsalita si Queenie. Malamig na sinabi rin ni Peggy, hanggang katayan na lang. Kahit mamatay pa tayong tatlong buhay para sa 7 buhay, sapat na rin yan para makabawi. Natunog na ang mga salita ni Peggy nang magpakita si Allen ng pambihirang suporta kay Mateo nang sabihin niya, hindi maaaring magalit ang mukha ng iyong High Clarity Sect, kung gayon ay maaari bang tapakan ng kahit sino ang aking Shadow Moon Sect. Medyo nagulat na tiningnan ni Mateo ang tatlong tao, hindi niya inaasahan na ganito pala sila kasuporta. Ito pa rin ba ang mga taong kilala niya? Maayos pa rin si Queenie. May pagmamalaki siya sa kanyang mga buto. Ramdam iyon ni Mateo. Ngunit sina Peggy at Allen ay talagang lumampas ng malaki sa kanyang inaasahan. Nang marinig ito, sukdulan ng naging pangit ang ekspresyon ni Shenyang. Bigla niyang natuklasan na ang pagiging dominante ng High Clarity Sect ay nagtulak na sa Shadow Moon Sect na pumilipit at maging lubad. Ang paninindigan ng 4 na taong ito ay lalaban hanggang sa wakas kasama ang High Clarity Sect. Tumingin si Mateo kay Shenyang at malamig na sinabi, narinig mo ba yon? Hindi rin pinapayagang magalit ang dignidad ng aking Shadow Moon Sect. Dahil kayo ang unang pumili ng laban, dapat kayong maging handa na atakehin namin kayo. Tara na. Pagkatapos mag-usap, agad na umalis ang ilang miyembro ng Shadow Moon Sect. Pagbalik sa Upper Groove Court, hindi na kasing kalmado ng dati ang ekspresyon ni Mateo. Elder Shu, napakalakas ba ng lakas ni Shenyang? Tanong ni Mateo. Nang makitang nagtanong si Mateo, ngayon lang napabuntong hininga si Jacob at sinabing, akala ko pa naman ay galit na galit ka at bulag ka sa kay-abangan. Hindi naman sa hindi niya alam ang panganib ng pag-udyok sa High Clarity Sect ng ganito. Ayaw lang din niyang masira ang reputasyon ng Shadow Moon Sect, kaya hindi niya ito pinigilan. Umiling si Mateo at sinabing, sumasobra na ang pang-aapi ng High Clarity Sect sa mga tao. Nanatili lang kami sa Upper Groove Court, pero gusto nilang kumitil ng buhay ng mga tao na parang may malaking alitan. Medyo mas maganda ang swerte ni Senior Apprentice Sister Jiang sa unang round at hindi niya nabangga ang mga tao ng High Clarity Sect. Pero kapag nabangga niya sila sa likuran, tiyak na makakaranas pa rin sila ng matinding dagok. Para naman kay Senior Apprentice Sister Bailey, malamang hindi rin siya papayagan ni Shenyang. Kahit hindi ko gawin ito, hindi rin nila kami hahayaang magkaroon ng madaling panahon. Nakita ito ni Mateo ng matalim, ang High Clarity Sect ay ganito kadominant. Pakiramdam nila ay mas mahalaga ang kanilang mukha kaysa sa anupaman at hindi nila hinayaang may mas mataas kaysa sa kanya. Ang Shadow Moon Sect na nananatili sa Upper Groove Court ay naantig ang sensitibo nilang nerbiyos. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Peggy na aminin ang pagkatalo, agad nilang tinanggal ang kanyang panga nang lumapit sila. Ipinaliwanag na nito ang lahat. Dahil nga rito kaya napukaw ang intensyong pumatay ni Mateo. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nagdikit ang mga kilay ni Jacob. Malinaw na hindi siya nakapag-isip ng lubusan gaya ni Mateo.
Kilala si Shenyang bilang ang nangungunang henyo ng High Clarity Sect sa loob ng 1,000,000 taon. Ang lakas niya ay napakalakas. Pero kung gaano ito kalakas, maliban sa mga tao ng High Clarity Sect, walang nakakaalam. Karaniwan, sa mga disipulong nakikilahok sa Bamboo Grove Martial Conclave, hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba ng lakas. Siyempre, may mga exception din. Isa ka rito, dapat ay isa rin si Shenyang. Sabi ni Jacob nang may seryorelean. Natahimik si Mateo nang marinig iyon. Hindi nagsalita ang lahat, tahimik na nakatingin sa kanya. Tiningnan din ni Little Talon si Mateo nang may pagtataka, gustong makita kung paano niya lulutasin ang kasalukuyang sitwasyon. Maya-maya, dumampi ang tingin ni Mateo sa mukha ng lahat at sinabi niya, Senior Apprentice Sister Jiang, pipinuhin ko ang isang Jade to Purple Heart Pill para sa iyo at tutulungan kang maging isang Second Firmament Celestial Deity. Nagliwanag ang mga mata ni Allen, agad na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkagulat. Hindi niya inakalang makukuha rin pala niya ang Jade to Purple Heart Pill. Sa totoo lang, nang matanggap ni Peggy ang gamot na ito, labis siyang sakam. Pero alam niyang masama ang tingin sa kanya ni Mateo, kaya nawalan na rin siya ng pag-asa. Hindi ko inaasahan na sa ganitong sitwasyon, gusto pala siyang tulungan ni Mateo na magpino. Sabi ni Jacob, walang saysay ang ganito. Ang Second Firmament Celestial Deity ay masyadong mahina rin para harapin ang kalaban na nasa harap niya. Tumanggaw si Mateo at sinabing, alam ko naman talaga yan. Kaya simula ngayon, tutulungan ko kayong lahat na pinuhin ang mga gamot sa isang banda. Sa kabilang banda, kailangan ninyong tanggapin ang aking espesyal na pagsasanay. At ang layunin ay aminin ang pagkatalo bago ko kayo patayin lahat. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, hindi nila inaasahan na isip ni Mateo ang ganoong paraan. Ang pagsasabi ni Mateo ng ganoon ay katumbas ng pagsasabi na pakiramdam niya ay halos kapantay ng lakas ni Shenyang ang lakas niya. O mas malakas pa. Pero posible ba ito? Katulad ng isang tugatog na Second Firmament Celestial Deity, ang lakas ni Shenyang ay higit na nalampasan ang lakas ni Tian Linchen. Ipinapahiwatig nito na ang kanyang pag-unawa sa mga batas ay talagang napakalakas, higit na nalampasan ang mga nasa parehong ranggo. Hey, bata, pinagbibiro mo ang buhay nila. Hindi napigilan ni Little Talon na manghiya at maging mapang-uyam nang marinig ito. Pero malamig na sinabi ni Mateo, biro man o hindi, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, mahigit isang buwan ang lumipas. Sa ikawalong round, sa wakas ay nakasagupa muli ni Mateo ang disipulo ng isang High Clarity Sect. Sa pagkakataong ito, si Huan Pang na nasa ranggong 6 na ranggo ang kalaban. Hindi naman ganoon kataas ang kanyang lakas. Isa lamang siyang initial stage Second Firmament Celestial Deity, na mas malala pa kaysa kay Yaipan. Natural na mas mahirap pang ang maging katapat ni Mateo. Dahil sa aral na nakuha mula sa pagkabigo ni Yaipan, natural lamang na pinili ni Huan Pang na direktang aminin ang pagkatalo. Kaya naman, matapos ay anunsyo ni Rufus ang pagsisimula ng laban, agad na nagsalita si Huan Pang. Ako. Nakakalungkot lang na isang salita lang ang inilabas niya sa bibig niya at nagsimulang manlambot ang mga mata niya, at hindi na makapagsalita. Masyadong mabilis ang espada ni Mateo. Sa ibaba ng entablado, may tunog ng malamig na hangin na hinihigop. Masyadong malakas. Kung masasabing kaya niyang magtagumpay sa huling pagkakataon laban kay Yaipan dahil hindi siya handa, sa pagkakataong ito ay ganap na pagpapakita ng lakas. Hindi man lang kayo umamin ng pagkatalo, tawagin pa rin ninyo ang inyong mga sarili bilang anong numero 1 sekta. Tumingin si Mateo kay Shenyang, puno ng pangungutya ang mga salita niya. Tinitigan ni Shenyang si Mateo at sumigaw, Mateo, pinilit mo ako. Hindi siya pinansin ni Mateo at agad na umalis. Sa ika-17 round, muling pinatay ni Mateo si Wumi na nasa ranggo 7 ng High Clarity Sect gamit ang isang espada. Sa ika-25 round, agad ding napatay ni Mateo gamit ang espada si Zikyo. Sa kalagitnaan ng kompetisyon, ang High Clarity Sect ay mayroon ng 4 na disipulo na namatay sa espada ni Mateo. Gusto nang sumuko ng bawat isa sa kanila sa sandaling lumapit sila, ngunit walang sino man ang nagawa iyon. Mas mabilis ang espada ni Mateo kaysa sa kanilang sinasabi. Halos mabaliw na ang elder ng High Clarity Sect at si Shenyang. 1832. Marahil ay nagkataon lamang, o marahil ay napakakaunti ng bilang ng Shadow Moon Sect.
Sa kalagitnaan ng kompetisyon, wala ni isang disipulo ng Shadow Moon Sect ang nakilala ni Shenyang. Gayunpaman, walang pagtatago sa huli. Sa ika-28 round, nakatapat ni Shenyang si Peggy. Sa kasalukuyan, mahigit kalahating taon na ang nakalipas simula nang magsimula ang Bamboo Grove Martial Conclave. Lumapit si Shenyang kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, kalahating taon akong naghintay para sa araw na ito. Ngayon, hahayaan kitang matikman ang pagkamatay ng kapwa mo apprentice sa harap mo. Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli kay Peggy at sinabing, noong nakaraan, hinayaan kitang makatakas sa isang sakuna. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging ganito ka-swert. Gusto mo bang sisihin si Mateo na hindi niya dapat pinukaw ang High Clarity Sect ko? Pero natawa si Peggy nang marinig iyon at sinabing, matagal ko nang sinabi noon, ang dignidad ng aking Shadow Moon Sect ay hindi rin dapat tapakan. Maaari akong mamatay, ngunit ang mukha ng Shadow Moon Sect ay hindi maaaring mawala. Siyempre, ang kailangan ay kung mapapatay mo ako. Nalungkot si Shenyang, natuklasan niyang wala siyang makukuhang kahit kaunting kalamangan sa pasalita. Pumunta talaga siya dahil gusto niyang makita ang kinakabahan at takot na itsura ni Peggy. Pero hindi niya talaga ito makita sa mukha ni Peggy. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay labis siyang nadismaya. Sa kabaligtaran, ang mga disipulo ng High Clarity Sect ay matagal nang pinatay hanggang sa sila ay natakot. Pero kahit na takot sila, hindi pa rin sila nakaligtas mula sa mga kamay ni Mateo. Hindi man lang kayang aminin ang pagkatalo. Kailangang malaman ng isa, ang mga disipulong pinatay ni Mateo ay pawang mga magiging haligi ng sekta ng High Clarity Sect. Dahil sa pagpatay ni Mateo, ang ayos ng Bamboo Grove Martial Conclave ngayong season ay tuluyan ang nagkagulo. Bukod sa kanya at kay Mateo, ang kompetisyon sa unang kampo at sa pangalawang kampo ay naging hindi pangkaraniwang matindi. Siyempre, binigyan pa nga ni Mateo ng malaking regalo ang lahat ng sekta. Ang mga sektang ito na noong una ay walang pag-asa na makakuha ng pwesto ay nagkaroon na ngayon ng pag-asa. Tumingin si Mateo kay Shenyang at malamig na sinabi, nakita mo na hindi kami takot sa kamatayan. Kaya bakit mo kami pinagbabantaan gamit ito? Iligtas mo ang iyong walang batayan na pakiramdam ng pagiging superior. Sumimangot si Shenyang at sinabing may malamig na suntok, tumigil ka na sa pagkukunwari. Pagpasok mo sa ring, titignan ko kung makakangiti pa kayo. Pagkatapos ng dalawang labanan, sa wakas ay naglaban na sina Shenyang at Peggy. Sa kasalukuyan, basta't ang paghaharap ng Shadow Moon Sect at High Clarity Sect ang magiging kaganito ng atensyon. Pero ngayon, ito ang unang pagkakataon na makakaharap ni Shenyang ang disipulo ng Shadow Moon Sect, natural lang na isa itong pangunahing paksa ng talakayan. Sa entablado, matagal nang basang-basa ng pawis si Peggy, at bumubuhos ng malakas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi naman sa natatakot siya, kundi masyadong malakas ang pressure na idinulot sa kanya ni Shenyang. Ang ganitong uri ng pressure, sa isang tao lang niya ito naramdaman noon, si Mateo. Bago pa man ito magsimula, ang aura ni Shenyang ay matagal nang tumataas sa tugatog, natutulog sa itaas ng siyam na kalangitan. Hanggat naibigay ang anunsyo, bibigyan niya si Peggy ng isang malakas na suntok, at hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong aminin ang pagkatalo. Sa ibaba ng entablado, ang lahat ng mga disipulo ay may seryosong ekspresyon. Napakalakas. Lumalabas na ito ang tunay na lakas ni Shenyang. Noon, walang sino man ang maaaring pumipilit sa kanya na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Ngayon, napilitan na itong lumabas ni Mateo. Nahihiwalay ng protective grand array, pakiramdam ko ay halos hindi ako makahinga. Gayon din ang second firmament celestial deity, bakit ang laki ng pagkakaiba? Iba sa kalmado at pagiging maingat, manipis at malalangit ni Mateo, ang pakiramdam na ibinibigay ni Shenyang sa mga tao ay walang kapantay na pagiging dominanti. Simulan na. Narinig na ang boses ni Rufus nang ang buong pagkatao ni Shenyang ay parang isang palaso na tumakas mula sa malalakas na nilalang, iwinagayway ang kanyang espada at sumugod patungo kay Peggy. Sa ilalim ng walang kapantay na nakakatakot na kapangyarihang pandaigdig ni Shenyang at malupit na batas ng tagapagligtas, halos hindi makagalaw si Peggy. Kumunat ang noo ni Peggy, nakaramdam ng matinding pressure. Pero hindi niya agad inamin ang pagkatalo. Dahil alam niyang may iba pang plano si Shenyang. Kahit malakas ang antas na ito, hindi ito sapat para hindi niya matanggap ang pagkatalo.
Kailangang malaman ng isa, katulad ng isang makapangyarihang Diyos ng Second Firmament Celestial Deity, na gustong hindi masabi ng kabilang panig ang inaaman kong natalo ako, 3 salita, na napakahirap talaga. Biglang nanikip ang mga mata ni Peggy. Pakiramdam niya ay bumagal ang lahat sa paligid. Kahit na gusto na niyang ibuka ang bibig para magsalita, naging napakabagal niya, na parang nag-slow motion. Ang buong mundo, si Shenyang lang ang gumagalaw. Batas ng oras. Labis na nagulat si Peggy sa kanyang puso. Anong problema kay Peggy? Natakot ba siya ng sobra? Nasa harap na ng mukha niya ang espada ni Shenyang, bakit hindi pa rin siya gumagalaw? Sa ibaba ng entablado, ang grupo ng mga disipulo ay lubos na hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, hindi nila lubos na maintindihan ang nangyari. Sa kanilang pananaw, si Peggy ay naging isang hanggal na hindi marunong gumalaw, iniunat ang kanyang ulo kay Shenyang upang tadteran. Putok! Isang napakalakas na dagandong ang narinig, at lumipad paatras ang katawan ni Peggy. Inaamin ko. Talo ako. Nasa ere ang katawan ni Peggy ngunit iniluwa niya ang 3 salitang ito mula sa kanyang bibig. Sus Mariosep! Paano mo nahaharangan yan? Paano mo nahaharangan? Papatayin kita! Sigaw ni Shenyang, sabay takbo papalapit kay Peggy nang may pagkabaliw. Ngunit sa oras na ito, isang pag-agos ng kapangyarihang pandaigdig ang lumitaw mula sa hangin, direktang nagpalipad sa kanya. Ibinuka na niya ang bibig niya para aminin ang pagkatalo, kaya huwag mo siyang saktan. Sa pagkakataong ito, babala na lang ito. Sa susunod na gawin mo ulit ito, pumatay ka ng walang awa. Kalmado ang boses ni Rufus na parang normal lang ang sinasabi niya. Gumapang na tumayo si Shenyang, ang kanyang mukha ay may labis na pag-aatubili. Sa oras na ito, muling narinig ang boses ni Rufus, sa laban na ito, si Shenyang ang mananalo. Malungkot ang ekspresyon ni Shenyang hanggang sa halos tumulo na ito ng tubig, walang anumang tuwa sa kanyang mukha matapos manalo. Ang layunin niya ay pumatay at hindi manalo. Ang mga emosyong naipon ni Shenyang sa loob ng kalahating taon ay sisubog sa laban na ito. Pero nabigo talaga siya. Ang kinalabasan nito, hindi niya lubos na matanggap. Ngayon lang, sa huling kritikal na sandali, pinakawala ni Peggy ang banal na asensya mula sa kanyang katawan, minamanipula ang kanyang espada upang harangan ang tiyak na suntok na papatay. Kayang pabagalin ng kanyang bata sa oras ang daloy ng oras sa paligid ni Peggy, ngunit may isang bagay na hindi niya kayang pabagalin, iyon ay ang banal na asensya. Siyempre, ito ay dahil kulang ang kasanayan ni Shenyang sa batas sa oras. Kung hindi, mahihirapan din si Peggy na makatakas sa kamatayan. Lumulutang ang figure ni Mateo, lumapit sa tabi ni Peggy, at pinakain ito ng isang gamot. Ang kasalukuyang Peggy ay walang buo na bahagi sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa, ang kanyang hitsura ay mas kaawa-awa pa kaysa noong nakaraan. Pero hindi siya namatay. Nang makapasok na ang gamot sa tiyan, bahagyang bumuti agad ang mga pinsala ni Peggy. Hindi ko talaga inaasahan na ang trump card ng lalaking ito ay ang batas ng oras. Sa pagbanggit nito, mayroon ding takot sa puso ni Mateo. Ang batas ng panahon ay pareho sa batas ng espasyo, kapwa bilang mga kataas-taasang batas. Napakahirap intindihin ang mga ito. Bukod sa Heavenly Empyrean Immortal Grove, ito pa rin ang unang pagkakataon na nakakita si Mateo ng batas ng oras. Isang tingin lang at napansin na agad ito ni Mateo. Sa pagkakataong ito, ang batas ay talagang napakahirap harapin. Sa ilalim ng batas ng panahon, ang lahat ay lampas sa kontrol ng isang tao. Ngayon lang, wala nang lakas si Peggy para gumanti, at hindi man lang makapagsalita. Itong kalahating taon ng espesyal na pagsasanay ay talagang hindi na sayang. Walang anumang pagkalungkot si Peggy sa halip ay medyo nasasabik. Para maiwasan niya ang kalamidad na ito ay dahil sa kalahating taon ng pagsasanay ni Mateo. Dahil din sa pagsasanay na ito kung kaya't malaki ang naging pag-unlad ng kanilang 3 lakas. Sa kalahating taon na ito, naigalinang sila sa ilalim ng kakilakilabot ng kamatayan araw-araw. Dahil din sa pagsasanay na ito kaya nila nalaman kung gaano kalakas si Mateo. 1833. Sa loob ng kalahating taon na ito, isang espada lang ang pinakawala ni Mateo laban sa kanila araw-araw. Ang espadang ito ay walang kapantay ang lakas, sapat na upang kitilin ang kanilang buhay.
Noong una, kasama si Queenie, hindi man lang nila maigalaw ang kahit isang kalamnan. Kung may balak lang si Mateo na pumatay, matagal na sana silang namatay hanggang sa hindi na sila maaaring mamatay pa. Masasabing sa loob ng kalahating taon na ito, lilibot sila sa mga pintuan ng impyerno isang beses araw-araw. Noong nagsisimula pa lang ito, halos gumuho na ang loob nina Peggy at Allen. Sa ilalim ng napakabilis at mabangis na espada, wala silang lakas para lumaban. Ang ganoong uri ng kawalan ng kapangyarihan ay naglagay sa kanila sa kawalan ng alam kung ano ang gagawin. Mula nang pumasok sa sekta, palagi na silang maipagmamalaking mga anak ng langit, itinuturing ang kanilang sarili na higit na mataas kaysa sa iba sa lahat ng aspeto. Kailan nila naisip na magiging ganito sila kawalang kapangyarihan kapag nakaharap ang isang kapantay? Pero habang tumatagal, manhid na sila. Nasanay na sila sa lakas ni Mateo at nagsimulang maghanap ng mga paraan para malampasan ito. Napakasimple lang ng layunin ni Mateo, basta't may pagkakataon silang sumuko, ayos na. Ngayon, ginawa ito ni Peggy. Sa katotohanan, sa loob ng kalahating taon na ito, ang kanilang mga kalakasan ay tumaas din ng husto. Hindi lang nila ito napansin. Tumayo si Shenyang sa entablado, galit na galit hanggang sa manginig ang buong katawan niya. Napatay na ni Mateo ang kalahati ng mga tao ng kanilang high clarity sect, pero kahit isa ay hindi niya magawang pumatay. Ang kahihiyang ito ang halos dahilan para mabaliw siya. ARGHH. Biglang itinaas ni Shenyang ang kanyang ulo sa langit at napaungol. Tinitigan niya si Mateo at sinabing, sa susunod, hindi na kayo magiging ganito kaswert. Tumingin si Mateo kay Shenyang at malamig na sinabi, bagamat makapangyarihan ang batas ng oras, sayang lang at kulang pa rin ang iyong kasanayan. Hindi mo kayang pumatay kahit isa. Pagkatapos magsalita, dinala ni Mateo ang malubhang na sugatan na si Peggy at dahan-daang umalis. Batas ng oras. Batas talaga ito ng oras. Hindi nakakapagtaka na tila natulala si Peggy ngayon lang, pala batas ng panahon. Diyos ko, batas spatial, batas oras, ang dalawang kataas-taasang batas na ito ay sabay na lumitaw sa Bamboo Grove Martial Conclave. Nakakalungkot lang na hindi pa rin napatay ni Shenyang si Peggy. Sa Bamboo Grove Martial Conclave na ito, ang High Clarity Sect ay talagang dumanas ng matinding pagkatalo. Kasunod ng pagbigkas ni Mateo ng isang pangungusap, biglang sumabog ang mga tao. Hindi nila agad napagtanto na ang ginamit ni Shenyang ay batas ng oras. Dahil ang batas ng oras ay nakatarget lamang kay Peggy, na nagpapabago sa daloy ng oras sa loob ng kanyang kalapitan, kaya napakahirap itong matukoy ng mga tagalabas. Siyempre, napapansin ito ng mga taong sobrang sensitibo sa Heavenly daw. Tulad ni Mateo. Ang dakila at kabanihang mga salita ni Shenyang ay nauwi sa kabiguan sa huli. Kahit na napakalala ng kanyang mga pinsala, nang magsimula ang susunod na round, bumalik si Peggy sa ring na parang maayos naman ang kanyang kalagayan. Ang kanyang muling paglitaw ay nagdulot ng isa na namang kaguluhan. Ngayon, alam ng lahat na mayroong isang walang kapantay na makapangyarihang alchemist sa likod ng Shadow Moon Sect. At ang alchemist na ito ay si Mateo mismo. Hanggat hindi mo mapapatay ang mga tao ng Shadow Moon Sect, sa susunod na round ng kompetisyon, lilito siya sa harap mo ng buhay at maayos. Ang mga disipulo ng ibang sekta ay labis nang naiinggit sa mga disipulo ng Shadow Moon Sect. Sa kasalukuyan, hindi lahat ay makakaramdam na ang Shadow Moon Sect ay nagawa lamang manatili sa Upper Group Court dahil sa sila ay mapalad. Talagang mayroon silang ganitong lakas. O dapat nilang sabihin, talagang may ganitong kwalifikasyon si Mateo para manatili sa Upper Grove Court. Kung pag-uusapan ng talento sa martial daw, naiintindihan niya ang batas pangkalawakan. Sa alchemy daw, kaya pa niyang pinuhin ang napakalakas na rank 5 divine pills. Ang taong iyon, kahit ang isang henyo na tulad ni Shenyang ay wala ring kwenta kung ikukumpara sa kanya. Swerte. Hindi ito umiral. Sa ika-40 round, nakaharap ni Mateo ang ikatlong figure ng High Clarity Sect, si Alfredo. Ang Alfredo na ito ay isang huling yugto ng Second Firmament Celestial Deity, ang kanyang lakas ay medyo kahanga-hanga. Mayroon pa siyang mga kwalifikasyon para mapabilang sa top 5. Ngunit bago ang laban na ito, inulit ni Shenyang na dapat na niyang aminin ang pagkatalo.
Nang magsimula ang labanan, ang pag-unlad ng sitwasyon ay higit pa sa inaasahan ni Shenyang. Sa pagkakataong ito, binago ni Mateo ang dati niyang estilo. Sa sandaling lumapit siya, pinakawalan niya ang walang kapantay na mabilis at mabangis na mga atake. Isang galaw na mas malakas kaysa sa huli, isang galaw na mas mabilis kaysa sa huli, pinigilan si Alfredo hanggang sa nahirapan na siyang huminga, lalo na ang umamin. Ginamit ni Mateo ang bentahe ng batas pangkalawakan at pinakawalan ang bilis ng sukdulan. Higit sa lahat, ang banal na diwa ni Mateo ay walang kapantay na kapal, ang kanyang hininga ay hinihingal, at mahusay sa matagalang laban. Pero iba si Alfredo, sa wakas ay naibunyag pa rin niya ang isang kapintasan sa ilalim ng pamimilit ni Mateo. Sa huli, napatay siya ni Mateo gamit ang isang espada. Nang sandaling iyon nang mapatay ni Mateo si Alfredo, nagulat ang lahat. Kung masasabing ang mga taong napatay noon ay dahil sa masyadong mahina ang kalaban, ang pagpatay kay Alfredo ay talagang nagpapakita ng kalakasan ni Mateo. Tumutulo ang dugo sa puso ng elder ng High Clarity Sect at ni Shenyang. 8 disipulo ang dumating, at pagkatapos ng mahigit kalahating taon, 3 na lang talaga ang natitira. Isa sa kanila ay kahit ang pinakawalang kwentang si Rigor. Isa lamang itong mapaminsalang dagok sa High Clarity Sect. Kung walang aksidente, sina Shenyang at Tianlin ay parehong papasok sa templo. Nangangahulugan din ito na ang mga magiging haligi ng lipunan ng High Clarity Sect ay direktang tinaga ni Mateo. Sa ganitong paraan, ang High Clarity Sect ay tiyak na makakabuo ng isang henerasyon ng mga talento na walang pagkakaisa. Ang epekto nito sa buong sekta ay lubhang malawak. Napakawalang awa ng galaw na ito ni Mateo. Pagkatapos nito, nakipagpalitan ng suntok sina Shenyang kina Allen at Queenie ayon sa pagkakabanggit. Sa bawat pagkakataon, tinitipon ni Shenyang ang lahat, gustong pumatay ng mga tao. Ngunit nakalulungkot, nabigo siyang pumatay kahit isa. Sa katunayan, nakipagpalitan pa nga ng ilang suntok si Queenie sa kanya bago siya natalo. Sa 3 tao, ang talento ni Queenie ang malinaw na pinakamataas. Ang kanyang pag-unlad din ang pinakamabilis. At ang pagsasanay ni Mateo ay nagpataas din ng malaki sa win rate ni Queenie. Sa kasalukuyan, sa lahat ng 64 na disipulo, siya ay nasa ika-6 na pwesto, isang hakbang na lang ang layo mula sa ika-5 pwesto. Sa wakas, sa ika-53 round, nagkita sina Mateo at Shenyang, ang dalawang magagaling na henyo. Ang laban na ito ay inaasahan ng lahat. Nang marinig na ang batas ng espasyo at batas ng oras ay sabay na lumitaw sa panahong ito, maraming disipulo sa templo ang pumunta rin upang manood ng laban. Nakaakit pa ito ng ilang elder. Naglalaban sina Bailey, Mateo at Shenyang, sino sa tingin mo ang may mas mataas na tsansa na manalo? Bago ang malaking labanan, si Allen ay nakaranas ng pambihirang sandali ng kaba. Kasalukuyan siyang nagpapasalamat kay Mateo. Sa loob ng 1 taon na ito, pinagbuti ni Mateo ang maraming gamot para sa kanya na siyang nagpabilis sa kanyang lakas. Bukod pa rito, alam ni Allen na ang mga gamot na pininom ni Mateo, ang epekto ay hindi lamang para sa 1 o 2 araw. Magkakaroon ito ng napakalaking epekto sa kanyang hinaharap na cultivation. Ang ganitong uri ng epekto ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Siyempre, pareho rin sina Queenie at Peggy. Mukhang medyo kinakabahan din si Queenie nang sabihin niya, hindi rin ako sigurado. Masasabing may kanya-kanyang forte ang dalawa. Ang lakas ni Mateo ay nasa pagsasanib ng mga batas. Pero hindi rin naman dapat maliitin ang batas ng oras ni Shenyang. Sa laban na ito, 50 hanggang 50 ang tsansa ko. Bagamat lubos na umaasa na manalo si Mateo, nakapagpalitan na ng suntok si Queenie kay Shenyang dati at lubos niyang nalalaman ang kapangyarihan ni Shenyang. Halos magkapareho ang pakiramdam ng pang-aapi na idinulot sa kanya ng 2 taong ito. Kaya naman, hindi rin niya masabi ng sigurado kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Dahil din dito kung bakit siya tila medyo kinakabahan. Sabi ni Peggy, relax ka lang, walang paraan na matatalo si Mateo. Ang lalaking ito ay nagbibigay ng mga sorpreses sa mga tao sa lahat ng aspeto at tila walang limitasyon. Nang marinig ito ng 2 pa, ganoon din ang kanilang naramdaman. 1834. Sa entablado, 2 makapangyarihang aura ang bumulwak.
Isa ay malupit, isa ay mayabang. Walang kapantay ang aura ni Shenyang, habang ang aura ni Mateo ay hindi gumagalaw na parang bundok. Ang labanang ito ay isang paghaharap sa pagitan ng High Clarity Sect at ng Shadow Moon Sect, at isa ring paligsahan sa pagitan ng dalawang dakilang kataas-taasang batas. Hindi basta-basta maaaring matagpuan ang ganitong pagkakataon. Mateo, sana ay hindi ka umamin ng pagkatalo. Ngayon, lumaban tayo hanggang kamatayan. Mangangahas ka ba o hindi? Nag-init ang tingin ni Shenyang habang nakatitig ng mataman kay Mateo. Hindi niya kayang patayin ang iba, mas mabuting makipag-deathmatch na lang siya kay Mateo. Lubos ang tiwala ni Shenyang sa kanyang sarili. Walang paraan para matalo siya kay Mateo. Kalmado ang itsura ni Mateo nang sabihin niya, ayon sa gusto mo. Tumawa ng malakas si Shenyang at sinabing, hahaha, Mateo, ang kahihiyan na dinala mo sa aking High Clarity Sect, huhugasan ko lahat ng ito ngayon. Siguradong patay ka. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo habang sinasabi niya, depende iyan kung mayroon kang ganitong kakayahan o wala. Ngumisi si Shenyang at sinabing, mayroon kang kataas-taasang batas. Pero mayroon din akong kataas-taasang batas. Sa katunayan, mas mataas ako ng dalawang maliliit na kaharian kaysa sa iyo. Ano ang kailangan mo para matalo ako? Ngayon, hahayaan kitang tingnan ang aking tunay na lakas. Ang mayroon ng aking High Clarity Sect para maging numero 1 sekta. Sa pagharap kay Shenyang, ang pinakamalaking disbentahan ni Mateo ay ang kanyang cultivation realm. Si Mateo ay kasalukuyang nasa unang yugto lamang ng First Firmament Celestial Deity, habang si Shenyang ay nasa pinakamataas na antas ng Second Firmament Celestial Deity. Katumbas ito ng pagiging dalawang minor realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Ang dalawang maliliit na kaharian na ito ay tila hindi gaanong mahalaga sa mga unang yugto ng Divine Tao. Ngunit sa Celestial Deity Realm, ang dalawang maliliit na kaharian na ito ay sapat na upang maging nakamamatay. Kahit para sa isang henyo tulad ni Queenie, ang unti-unting paglusot sa dalawang maliliit na kaharian ay mangangailangan din ng ilang daang taon. Ang agwat ay may isip lamang. Patayin. Kasabay ng isang malakas na sigaw, sumugod si Shenyang patungo kay Mateo gamit ang isang walang kapantay na suntok gamit ang sable. Ang sabling ito ay sumulong ng may di matitinag na kalooban. Ang mas nakakatakot pa ay ang kapangyarihang pandaigdig ni Shenyang ay napakalakas, mapangapi hanggang sa makuha nito ang lahat ng espasyo bilang sarili nito, na hindi nagbigay kay Mateo ng anumang lugar upang mabuhay. Sa harap ng sable na ito, tila masyadong mahina si Mateo. Sa oras na ito, gumalaw din si Mateo. Habang umiindayog ang Frost Counter Sword, ang figure ni Mateo ay pumutol sa espasyo, sinalubong ang sable ni Shenyang. Ang Frost Counter Sword na ito ay isang mystical na kayamanan ng Celestial Deity. Matapos mabasag ang Juni Sword, wala nang anumang madaling gamiting sandata si Mateo. Matapos makapasok si Mateo sa ikalimang ranggo, sa wakas ay nabuksan na ni Mateo ang pangalawang patong ng espasyo ng Purple Extreme Hall, at nakuha ang kayamanan sa loob. Pumili siya ng isang mystical na kayamanan ng Celestial Deity mula sa kanila, ito ay ang Frost Counter Sword. Kasabay nito, ang mga makakapal na asul na disenyo ay umiikot kay Mateo. Isang espada ang pinakawalan, direkta nitong nalagpasan ang mabigat na pagharang ng kapangyarihang pandaigdig ni Shenyang, sumugod sa harap ni Shenyang nang walang anumang hadlang. Kalantang! 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 Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng mga batas ay gumala sa entablado, na nagbibigay ng sunod-sunod na mga tunog. Sa isang kisap mata, nagpalitan ng dalawang tao ng mahigit 10 galaw, walang humpay na lumalakas ang kapangyarihan ng batas. Pantay na tugma. Nanliit ang mga mata ni Shenyang. Malinaw na mas mataas ang kanyang kaharian kaysa kay Mateo, ngunit ang kanyang kapangyarihang pandaigdig ay hindi talaga kayang makaapekto kay Mateo kahit kaunti. Ano ba talaga ang asul na disenyong iyon? Sa ibaba ng entablado, lahat ay labis na nagulat. Sa antas ng labanan ng 2 taong ito, hindi nila talaga maisip. Ang 64 na taong kalahok sa Bamboo Grove Martial Conclave ay pawang mga nangungunang henyo ng Bamboo Grove Void Realm. Ngunit ang 2 taong ito ay napakataas sa grupo ng mga henyo, na umaabot sa ibang antas. Kakaiba ang asul na disenyo ni Mateo.
Hindi naman talaga ito apektado ng kapangyarihang pandaigdig ni Shenyang. Parang saan man pumunta si Mateo, pilit nitong binubuksan ang isang espasyo na pag-aari niya. Ano ba yang bagay na yan? Sa oras na ito, hawak ni Little Talon si Treasure Pig, kasalukuyang nakatayo kasama si Rufus. Ang lugar na ito ang may pinakamagandang tanawin. Interesado rin si Little Talon sa laban na ito, natural lang na hindi niya ito palampasin. Nang marinig ang tanong ni Rufus, bahagyang nanliit ang kanyang dalawang mata at sinabing, ito ay heavenly daw. Nagbago ang mukha ni Rufus at nagulat siyang sumigaw, makalangit na daw. Paano ito nangyari? Gumamit si Little Talon ng tono na hindi akma sa kanyang edad at sinabi ng may seryorelean, hindi ito magiging mali. Iyan ang aura ng daw. Ang pagkakaintindi ni Mateo sa daw ay umabot na sa isang hindi maisip na kaharian. Maaari na niyang hikayatin ang heavenly daw na gamitin ito para sa kanyang sarili. Bagamat hindi pa sapat ang lakas ng aura na ito, habang bumubuti ang kanyang lakas, ang heavenly daw pattern na ito ay magiging mas nakakatakot. Nang marinig ang paliwanag ni Little Talon, wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Rufus. Ang pagkontrol sa heavenly daw para sa sariling gamit, ang ganitong uri ng bagay, hindi man lang naglakas loob na isipin ito ng mga ordinaryong tao, ngunit nagawa na ito ni Mateo. Nauunawaan ng mga martial artist ang heavenly daw upang palakasin ang kanilang mga sarili. Pero kaya naman pala ni Mateo itaboy ang heavenly daw, nakakatakot talaga ito. Sa totoo lang, kalahating tama si Little Talon. Ang mga asul na disenyong ito ay tunay ngang aura ng heavenly daw, ngunit hindi ang heavenly daw ang pinupukaw ni Mateo. Ang mga asul na pinong linyang ito ay kay Mateo. Nang makapasok sa ikalimang ranggo ang ibang mga tao, ang narating nila ay ang Celestial Deity Realm. Gayunpaman, ibang landas ang tinahak ni Mateo. Natural na hindi rin magiging pareho ang kanyang kaharian. Matapos makapasok si Mateo sa ikalimang ranggo, muling nagbago ang kanyang banal na dagat. Muling umiit ang kanyang banal na vortex, at ang banal na diwa ng kaguluhan ay lalong nagiging mas kondensado. Ang malapot na aura na iyon ay lalong lumapot ng lumapot. Kung masasabing ang banal na dagat ay kasing laki ng lawa noong una, ang kasalukuyang banal na vortex ni Mateo ay kasing laki lamang ng isang lawa. Hindi lamang humina ang banal na diwa ni Mateo, kundi mas lumakas pa ito kaysa dati. Bukod dito, hindi mabilang na asul na kidlat ang isinilang sa banal na dagat ni Mateo. Ang mga bugaw na kidlat na ito ay halos kapareho ng nakita niya noon sa Heavenspan Mountain. Sa aura lang, mas mahina ito. Hindi kasing lakas ng aura niya. Natuklasan ni Mateo na kapag nakaharap niya ang kalaban, kaya niyang gamitin ang mga asul na kidlat na ito at mas maging matalas ang kanyang mga atake. Mas lumakas din ang kanyang mga depensa. Kung tungkol sa kapangyarihang pandaigdig, ito ay mas parang papel na pandikit sa harap ng mga asul na disenyo. Hanggat hindi ito malakas sa isang tiyak na antas, madali itong mabubuwag ni Mateo. Kaya naman, pinangalanan ni Mateo ang kaharian na ito na Divine Vestige Realm. Hindi masabi ng mga tagalabas, ngunit ramdam na ramdam ni Shenyang ang sarili niyang pagdurusa. Tila ordinaryo at walang pakundangan ang espada ni Mateo. Ngunit isang kakaibang puwersa ang nasa loob nito, na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang dagat ng mahahalagang enerhiya, halos hindi niya makontrol ang sarili. Gamit ang ilang dosenang espada, naramdaman niya ang mahabang espada na dumudulas mula sa kanyang kamay. Hindi pwede. Kakaiba talaga ang batang ito. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Alam Shenyang na sa ganitong bilis, walang duda na matatalo siya. Batas ng oras. Sa oras na ito, hinimok niya ng sukdulan ang batas ng oras. Nagbago ang mukha ni Mateo at biglang naramdaman na ang kanyang mga galaw ay naging mabagal na parang langgam. Maging ang paglalakbay sa kalawakan ay naging mas mabagal din. Ngumisi si Shenyang nang nakakapangilabot at sinabing, paano naging kasing lalim ng naiisip mo ang lalim ng mga batas ng oras? Para sabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, ang batas ng oras na ginamit ko sa kanila ay hindi ko lubos na nauunawaan. Ang batas ng oras ko ay naunawaan na rin hanggang sa ikatlong kalangitan. Hindi ko inaasahan, di ba? Ngayon, maaari ka nang pumunta sa impyerno. Walang kapantay na world suppressing saber.
Sa oras na ito, itinulak din ni Shenyang ang kanyang saber art sa sukdulan. Ang walang kapantay na mabilis at mabangis na martial technique ay halos sinisira ang espasyo. Gustong-gusto ng espadang ito ang buhay ni Mateo. 1835. Sa puso ni Shenyang, si Mateo ang kanyang pangunahing layunin. Ang pagpatay sa 100 Peggy ay hindi rin kasing halaga ng pagpatay sa isang Mateo. Kaya naman, nang harapin silang lahat ni Peggy, hindi ginawa ni Shenyang ang lahat para maging handa. Bagamat mabuti ang makapatay, hindi rin naman malaking problema ang hindi makapatay. Ang pinakamahalaga ay kailangang mamatay si Mateo. Ang pasimuno ng lahat ng ito ay si Mateo. Habang nakatingin sa mabagal na galaw ni Mateo, isang bahid ng nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Shenyang. Isang saber ang naging puting guhit na humahampas patungo sa ulo ni Mateo. Gayunpaman, nang dumating ang espada ni Shenyang sa harap ng mukha ni Mateo, bigla itong tumigil, na parang nanigas sa hangin. Hindi kayang umusad ng kahit 1 pulgada ang kanyang figure. Sa harap ni Shenyang, tila walang hangganang espasyo, naghihintay sa kanyang pagtawid. Ang kanyang saber ay pumutol sa isang patong ng espasyo, ngunit hindi ito tumama kay Mateo. 2 kataas-taasang batas ang marahas na nagbanggaan. Hahaha, walang silbi. Sa mga batas na hindi pa napapanahon, lahat ay walang kabuluhan. Mapunta ka sa impyerno. Nagpakawala si Shenyang ng isang mapangahas na tawa, ang liwanag ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mahabang talon ay talagang tumulak ng 1 pulgada pasulong. Wala pang 1 pulgada ang layo ng talon mula sa tuktok ng ulo ni Mateo. Ang tumatagos na malamig na liwanag ay medyo nagpahirap kay Mateo na imulat ang kanyang mga mata. Halos manlambot ang puso ng lahat habang nakatingin sa nakakaantig na eksenang ito. Namutla ang kutis ni Queenie at ng iba pa, mukhang kinakabahan. Tapos na ang paglapag ng espada na ito, Mateo. Pero sa oras na ito, hindi mabilang na asol na hibla ang kumalat sa katawan ni Mateo, parang mga gagambang naghihila ng seda. Nagbago ang mukha ni Shenyang. Ang mga pinong hibla na ito ay lalong naipon, kaya mabilis na bumalot sa kanilang dalawa. Mula sa labas, hindi talaga makita ang loob. Ito. Ano ito? Nagbago ang mukha ni Rufus nang magtanong siya. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa mga mata ni Little Talon nang sabihin niya, ito ay tila isang kapangyarihang katulad kapangyarihang pandaigdig. Pero tila medyo naiiba rin ito. Kung tama ang aking mga haka-haka, panalo na si Mateo. Naging seryoso ang tingin ni Rufus at sinabing, nanalo ng ganito. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa loob. Sabi ni Little Talon, bagamat hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob, ang galaw na ito ay talagang pambihira. Dahil, kahit ako ay nakaramdam din ng panganib. Namutla sa takot si Rufus nang marinig niya iyon. Alam niya kung anong uri ng buhay si Little Talon. Kahit siya ay nakakaramdam ng panganib. Kung gayon, ang bolang asul na filament na ito ay talagang lubhang nakakatakot. Sa loob ng bolang filament, ang 2 mata ni Mateo ay nagpakita ng kulay asul na asul. Habang umiikot ang mahabang espada, direktang tinangay nito ang talon ni Shenyang. Tumulim ang tingin ni Shenyang at napabulalas, ito. Paano ito nangyari? Batas ng panahon. Sinubukan ni Shenyang ang kanyang makakaya upang himukin ang batas ng oras, ngunit tila nawalan na ng koneksyon sa kanya ang batas ng oras, hindi na niya ito maramdaman pa. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpadurog sa puso niya. Ang mga asul na mata ni Mateo ay tumingin kay Shenyang, ang kanyang mga mata ay walang kahit kaunting emosyon habang sinasabi niya, pinigilan mo ang iyong lakas, ngunit naisip mo ba na pinigilan ko rin ang aking lakas? Hindi mo na kailangang sayangin ang lakas. Sa loob ng Divine Vestige Space na ito ay walang bahid ng napakaraming batas. Ang mga patakaran dito ay itinakda ko. Lahat ng batas na naiintindihan mo sa Heavenspan World ay walang silbi. Matapos makapasok si Mateo sa Divine Vestige Realm, natuklasan niya na may kakayahan siyang bumuo ng Divine Vestige Space. Nang makapasok siya sa Divine Vestige Space, kaya nang kontrolin ni Mateo ang lahat ng kapangyarihan ng batas. Sa lugar na ito, siya ang soberano. Malinaw na hindi ito pinaniwalaan ni Shenyang. Tumawa siya ng malakas nang marinig iyon at sinabing, ikaw ang nagtatakda ng mga patakaran.
Sa tingin mo ba ikaw ang lumikha? Pinapatay ang mga tao sa kakatawa. Malamig na sabi ni Mateo, hindi ka naniniwala. Tingnan mo. Oras, tumigil ka. Nang makita lamang niyang marahang itinuro ang isang daliri, biglang nanigas ang katawan ni Shenyang. Labis siyang nagpumiglas, ngunit natuklasan niyang hindi na siya makagalaw. Pamilyar na pamilyar si Shenyang sa mga batas ng oras. Nararamdaman niya na hindi ito isang tinatawag na spell ng immobilization, kundi isang tunay na paghinto ng oras. Parang may mga alon ng Titanic na umuugong sa kanyang puso, habang nakatingin kay Mateo ng may matinding gulat. Ito. Paano ito naging posible? Ang paghinto ng oras ay isang napakalalim na batas ng oras. Kailangang linangin ng isa kahit man lang lampas sa ikapitong kalangitan bago nila makontrol ang kapangyarihan ng batas. Pero malinaw na hindi alam ni Mateo ang batas ng oras, pero kaya niya itong gawin hanggang sa hakbang na ito. Ibig sabihin din ito ay hindi nagsinungaling si Mateo, kaya niya talagang kontrolin ang espasyong ito. Masyadong hindi ka panipaniwala. Masyado itong pantastiko. Mayroon pa ring kakaibang bagay sa mundong ito noon. Malamig na sabi ni Mateo, mukhang naniniwala ka naman. Kung gayon, maaari ka nang umalis at mamatay. Isang bahid ng takot ang sumilay sa puso ni Shenyang. Hindi pa siya nagpanik ng ganito noon. Para bang ang nilalang nakaharap niya ngayon ay ang lumikha talaga. Sandali lang. Ako. Nagkamali ako, huwag mo akong pakialaman. Pangako ko na hindi na talaga ako gagawa ng gulo sa iyo sa hinaharap. Sigaw ni Shenyang. Walang kahit kaunting emosyon ang tingin ni Mateo. Malamig lang niyang sinabi, huli na para aminin ang kasalanan mo. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Mateo ang isa pang daliri. Ganito na lang ang pagkawasak ng katawan ni Shenyang, at naging kawalan. Habang nakatingin sa unti-unting nawawalang anyo ni Shenyang, wala ni Katie ting nakislap ang naramdaman ni Mateo. Ang kasalukuyang si Mateo, ang kanyang disposisyon ay ibang-iba sa karaniwan. Naglabas siya ng nagyayelong aura mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang taong yelo na walang kahit kaunting emosyon. Hindi rin nila alam kung gaano nakatagal ang lumipas, unti-unting naglaho ang mga asul na hibla, at sumanib sa banal na dagat ni Mateo. Flop! Nawala ng malay ang buong katawan ni Mateo at bumagsak sa ring. Siyempre, wala na si Shenyang sa entablado. Si Mateo na lang ang natitira. Patay na si Shenyang hanggang sa hindi na siya maaaring maging mas patay pa. Nagkaroon ng ingay sa buong paligid. Bago ito, si Shenyang ang nag-iisang kandidato na nanalo ng kampyonato. Walang sinuman ang nag-akala na siya ay magiging pangalawa, lalo na ang pag-usapan ang tungkol sa kamatayan. Pero ngayon, tahimik siyang pinatay ni Mateo ng ganito lang. Lalo na ang elder ng High Clarity Sect, ang kanyang hininga ay parang kinukulong sa kanyang puso, na halos sumabog na. Ang High Clarity Sect na makapangyarihan hanggang sa natakot ang mga tao ay nagpapatay ng 6 na disipulo ng sabay-sabay sa pagkakataong ito. Paano niya iuulat ang kanyang misyon pagbalik niya? Nang makitang nalilito pa rin si Rufus, ipinaalala sa kanya ni Little Talon at sinabing, "Oy, dapat mong ipahayag ang mga resulta." Oh. Para bang nagising si Rufus mula sa isang panaginip. Masyadong matindi ang pagkabigla na dulot ng eksenang ito sa kanya. Ang bolang asul na filament na parang isang kokon ay tila may kakayahang lumunin ang lahat, direktang nilipol si Shenyang hanggang sa wala nang matirang kahit latak. Gaano ba kalakas ang Mateo na ito? Sa totoo lang, bago ito, hindi siya masyadong optimistiko para kay Mateo. Tutal, gaya ng pagkakaroon ng kataas-taasang batas, ang kaharian ni Shenyang ay mas mataas kaysa kay Mateo. Walang sino man ang nag-akala na ang kanilang hinihintay ay ganoon pala ang resulta. Sa labanang ito, panalo si Mateo, mapapahamak si Shenyang. Malinaw na sabi ni Rufus. Nang sandaling humina ang kanyang boses, isang figure ang sumugod sa entablado na parang kidlat, at biglang tumama ang isang palad kay Mateo na kasalukuyang nasa koma. Ang elder ng High Clarity Sect. Sa oras na ito, namumula ang dalawang mata niya, tuluyan nang nawala ng malay. Sumanghal ng malamig si Rufus at humakbang palabas, at nakarating na sa entablado. Putok. Dalawang makapangyarihang True God Powerhouse ang biglang nagpalitan ng suntok. Agad na napalipad ang elder ng High Clarity Sect.
Jackie, anong binabalak mong gawin? Malamig na tanong ni Rufus. 1836. Namumula ang mga mata ni Jackie, nawawalan na ng malay. Umungol siya kay Rufus, pinatay ng mabangis na ito ang 6 sa mga nangungunang disipulo ng aking High Clarity sect. Kung hindi ko siya mapapatay ngayon, paano ako magbibigay ng ulat sa sect master pagbalik ko? Malamig na sabi ni Rufus, bahala ka na. Hanggat hindi nilabag ni Mateo ang mga patakaran ng templo, kahit gaano karaming tao ang mapatay niya, hindi mahalaga iyon. Patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa mga sulok ng bibig ni Jackie at sinabi niya sa malamig na boses, hindi patas ang templo. Nang dumating si Mateo, hinayaan niyo siyang manatili sa Upper Grove Court, ano ang dahilan? Kung sinasabi ninyong si Mateo ay isang disipulo na inalagaan ng templo, bakit hindi ninyo sinabi sa amin ng maaga? Bakit kailangan ninyong tahakin ang ganoong landas? Kapag nawala ng katwiran ang isang tao, ang anggulo ng pag-iisip tungkol sa mga problema ay nagiging napakatindi. Sa pananaw ni Jackie, si Mateo ay tiyak na isang disipulo na palihim na inalagaan ng templo. Gayunpaman, sadyang inutusan siyang lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. Hindi ba't nakakasuka ang mga taong ito? Kumunat ang noo ni Rufus at sinabi sa malamig na boses, Jackie, magsalita ka pa ng kalokohan at paninira sa templo, ikaw mismo ang mananagot. Sa oras na ito, ilang figure ang lumitaw sa tabi ni Rufus. Silang lahat ay mga elder ng templo. Lahat sila ay mga powerhouse na True God Realm. Nang makita ang ganitong hanay ng mga tao, tila may natapon na malamig na tubig sa ibabaw ni Jackie. Isang Rufus lang at hindi pa siya kapantay, lalo na't napakaraming True God powerhouses. Hindi ako. Tanggap yan. Galit na sigaw ni Jackie. Bahagyang hamupa ang ekspresyon ni Rufus at malamig niyang sinabi, ang orihinal na layunin ng Bamboo Grove Martial Conclave ay hayaan ang mga disipulong pumapasok sa templo na makakuha ng mas maraming ani at pasiglahin ang mas malaking potensyal. Ang dahilan kung bakit hindi nito ipinagbabawal ang pagpatay ay para hayaan silang makawala. Ngunit sa totoo lang, ang mga sitwasyon kung saan nangyayari ang mga massacre ay napakabihirang mangyari. Sa pagkakataong ito, kayo ang unang nagsimula ng gulo ngunit gusto ninyong sisihin ang iba. Anong loika ito? Tama at mali, lahat ay may timangan sa kanilang mga puso. Naniniwala ako na hindi ko na kailangang sabihin pa at lahat ay malinaw din sa kanilang mga puso. Nang marinig iyon ng lahat, palihim silang tumango. Ang bagay na ito ay talagang unang pinukaw ng High Clarity sect. Ngunit ang resulta ngayon ay hindi maipihit ng braso ang hita, at nais nilang ilabas ang kanilang galit kay Mateo. Sa totoo lang, noong una, lahat ay talagang nakaramdam ng sama ng loob tungkol sa pananatili ng Shadow Moon sect sa Upper Grove Court. Mayroon silang kalungkutan sa kanilang mga puso. Pero sa ngayon, matagal na nilang itinapon sa kanilang isipan ang ganitong uri ng pag-iisip. Si Mateo ay nagtataglay ng walang kapantay na makapangyarihang lakas sa pakikipaglaban at nagtataglay din ng napakagandang kasanayan sa alchemy. Talagang mayroon siyang mga kwalipikasyon upang manatili sa Upper Grove Court. Bukod dito, alam nilang lahat na ang sanhi ng lahat ng ito ay ang baboy na may kayamanan. Kahit hindi nilang lahat alam kung ano ang treasure pig, walang duda, hindi pangkaraniwan ang pinagmulan nito. Nagbabaga ang tingin ni Rufus habang sinasabi niya, Jackie, dahil sa pagiging padalos-dalos mo sandali, nakaligtas ka sa kamatayan. Pero ininsulto mo ang templo. Maaaring makaligtas sa parusang kamatayan, pero mahirap makatakas sa parusa. Ngayon, palalayasin ka sa Bamboo Grove Holy Realm at babalik sa sekta para ikulong ng 1,000 taon, hindi para umalis sa bundok. Susuko ka ba? Namutla ang mukha ni Jackie, at itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at bumantong hininga ng malalim habang sinasabing, kalimutan mo na yan, tinatanggap na ni Jackie ang parusa. Sa Bamboo Grove Void Realm, gaano man kalakas ang sekta, hindi rin nila kayang makipaglaban sa templo. Ang templo ay isang napakahalagang pag-iral. Dahil mayroon silang mga makapangyarihang Empyrean. Sa pagtatapos ng labanang ito, ang sitwasyon ng Bamboo Grove Martial Conclave ay lalong naging komplikado at nakalilito. Patay na si Shenyang, natural lang na hindi na siya maaaring maging disipulo ng templo. Sa ganitong paraan, ang labanan para sa pangalawang kampo ay naging hindi pangkaraniwang matindi.
Habang natikman din ni Mateo ang kanyang pagkatalo sa Bamboo Grove Martial Conclave dahil sa laban kay Shenyang. Ang koma na ito niya ay tumagal ng 10 araw at gabi, hindi nakalaro sa susunod na laban, at dahil dito ay natalo siya. Gayunpaman, kahit natalo siya, matatag pa rin niyang nahawakan ang trono ng unang pwesto. Bukod pa rito, alam ng lahat na hindi na nila kayang galawin ang posisyon ni Mateo. Pagkalipas ng 10 araw, unti-unting iminulat ni Mateo ang kanyang dalawang mata. Gising ka na. Nang makita ni Queenie na nagising si Mateo, hindi niya maiwasang ma-excite. Ang mukha ni Little Talon ay nagpakita rin ng isang pambihirang ngiti at sinabing may mahinang ngiti, tulad ng sinabi ko, ang batang ito ay hindi mamamatay, ngunit hindi kayo naniniwala. Medyo nalilito ang mga mata ni Mateo, medyo hindi pamilyar ang tingin niya kay Queenie. Ang hindi pamilyar na tingin iyon ay nagbigay kay Queenie ng takot. Ano? Ikaw? Hindi mo na nga ako nakikilala. Nagbago ang mukha ni Queenie at sinabing. Pero di nagtagal, bumalik sa dati ang kailanawan ng mga mata ni Mateo at nakangiting sinabi niya, Senior Apprentice Sister Bailey bakit hindi ko makikilala? Siguro medyo matagal ang panahon na nasa koma ako, at may ilang problema. Malaking pasanin pa rin sa akin ang paggamit ng martial technique na iyon. Noon lang nakaramdam ng ginhawa si Queenie at nakangiting sinabi, hindi ko talaga inaasahan na kahit ang Shenyang na nakakaintindi ng mga batas ng oras ay mamamatay sa iyong mga kamay. Sa tabi, sinabi rin ni Peggy, Mateo, hindi mo alam ito, pero kapag lumabas na ang mga disipulo namin ng Shadow Moon Sect ngayon, talagang nakakaramdam kami ng labis na pagmamalaki. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Kahit saan, iginagalang ng mga tao ang lalakas at minamaliit ang mahihina. Kapag naiisip mo ang ugali ni Winslow noong una silang dumating, parang ang tagal na ng buhay ko. Ngayon, ang pakikitungo ni Winslow sa kanila ay sumailalim na sa 180 degree na malaking pagbabago, at tinuturing na niya silang magkakapatid sa bawat pagkakataon. At lahat ng ito ay nagmula sa talento at lakas na ipinakita ni Mateo. Matapos paalisan ang lahat, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Mateo. Mukhang mali ang iniisip mo. Sabi ni Little Talon. Nagulat si Mateo nang marinig iyon at pinilit niyang ngumiti habang sinasabing, paano? Ayos lang ako ngayon. Tumingin ng mabuti si Little Talon kay Mateo at sinabi sa parang batang tono, pakiramdam ko ay may nangyaring banayad na pagbabago sa iyo. Pero kung tungkol sa mga detalye kung ano ang pagbabago, hindi ko rin matukoy. Medyo nagulat si Mateo nang tumingin kay Little Talon, ang mga mata ng batang ito ay nakakapansin. Bumantong hininga siya at sinabing, nakita mo ba ang Divine Vestige Space? Tumango si Little Talon at hindi nagsalita. Natural niyang nakita ang Divine Vestige Space. Bukod pa rito, ang Divine Vestige Space na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang lubhang mapanganib na pakiramdam. Nagpatuloy si Mateo, mukhang naapektuhan ng martial technique na ito ang ugali ko. Habang nakikipag-usap dito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Mateo. Nang maalala siya sa loob ng Divine Vestige Space, pakiramdam ni Mateo ay hindi siya pamilyar sa una. Ang kanya noong mga oras na iyon ay parang isang makinang nanlamig, walang kahit kaunting emosyon. Kahit na gumaling na siya ngayon, nararamdaman ni Mateo na naapektuhan siya ng mga oras na iyon sa kasalukuyan niyang kalagayan. Hindi lubos na maintindihan ni Mateo ang bagay na ito. Sa lohikal na pagsasalita, ang Divine Vestige Space ay produkto ng Chaos Heaven Span Cannon matapos mag-cultivate sa rank 5. Ito ang aksesorya ng cultivation method na ito at hindi dapat magkaroon ng ganitong uri ng sekwela. Pero bakit kaya nangyayari ang ganitong kakaibang sitwasyon? Maaari kayang may problema ang Chaos Heaven Span Cannon na kanyang nilinang. Hindi maintindihan ni Mateo matapos niyang mag-isip ng malalim. Nakipag-ugnayan din siya kay Dustless tungkol sa sitwasyong ito, ngunit nawalan din ng malay si Dustless. Nang marinig iyon ni Little Talon, kumunot din ang kanyang mga kilay at sinabi niya, ang iyong martial technique ay talagang kahanga-hanga. Nakaramdam ako ng malakas na heavenly daw aura sa loob. Malinaw na ang iyong Divine Vestige Space ay hindi pa natatapos ng lubusan. Ngunit kailangan mong malaman ang isang bagay. Ang heavenly daw ay walang puso.
Nagbago ang mukha ni Mateo, at halos magdikit ang kanyang mga kilay habang patuloy siyang nag-iisip. Walang puso ang langit na daw. Walang puso ang langit na daw. Paano nangyari ito? 1837. Namatay si Shenyang, at pagkatapos ay nagpatuloy ang mabangis na labanan ng Bamboo Grove Martial Conclave. Ngunit dahil sa dakilang labanang ito, ang kaayusan ng Bamboo Grove Martial Conclave ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Natural na nalampasan ni Mateo ang iba, wala nang makakalampas sa kanya. Kahit noong nakaharap niya si Zinlon kalaunan, inamin din niya ang pagkatalo pagkatapos ng 100 galaw. Gayunpaman, ang posisyon ni Zinlon sa pangalawang pwesto ay itinuturing ding ligtas. Ngunit tila lalong matindi ang tunggalian para sa 3 hanggang 5 pwesto. Ang kompetisyon ay nagpatuloy ng mahigit 1 taon, ngunit ang agwat sa pagitan ng 3 pwesto at 10 pwesto ay hindi rin naghiwalay. Sa 8 taong ito, sino man sa kanila ang may posibilidad na makapasok sa top 5 sa huli. Gayunpaman, sa huling round, walang makakaasa na si Queenie ang makakakuha ng ika-4 na pwesto sa huli. Sa ganitong paraan, biglang nakakuha ng 2 pwesto ang Shadow Moon Sect. Tumayo si Rufus sa mataas na plataporma at mahinahong nagpahayag, ang nangungunang 5 sa Bamboo Grove Martial Conclave na ito, sina Mateo, Zinlon, Dahien, Queenie, at Liran, ay papasok sa templo. Pagkalipas ng 10 araw, ang 5 taong ito ay papasok sa puso ng Void Realm at mauunawaan ang Great Dao. Ang iba pang mga disipulo ay maaaring umakyat sa Skyjade Cliff upang maunawaan ang Dao sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, dapat mong iwanan ang Bamboo Grove Holy Realm. Ang mga disipulong lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave, matapos marinig ang anunsyo ni Rufus, ay walang humpay na bumantong hininga ang mga ito. Bago pumunta sa Bamboo Grove Holy Realm, walang sino man ang makakaisip na ang High Clarity Sect ay talagang aahitin ng kalbo, hindi ba? Hindi ba? Kalaunan, halos sumuko na si Chen Tianlian. Sino man ang makasalubong niya, diretso niyang inamin ang pagkatalo. Natatakot siyang mapatay siya ni Mateo. Isang duwag, ang mukha ng High Clarity Sect ay talagang nawala sa kanya. Hey! Anong mukha pa rin ang mayroon ng High Clarity Sect? Hindi rin siya nito masisisi. Kahit si Shenyang ay namatay sa kamay ni Mateo, kaya paano siya hindi matatakot? Pero maganda rin ang ganito. At least, naligtas niya ang buhay niya. Kung ikukumpara, ang hindi gaanong kilalang Shadow Moon Sect ay nakakuha ng 2 pwesto. Talagang ikinagulat ito ng mga tao. Ang makapangyarihang High Clarity Sect ay hindi man lang nakapagpapasok ng kahit isa sa top 5 sa huli. Ang lakas ni Tianlin ay tiyak na makapasok sa top 5. Ngunit simula nang mapatay si Shenyang, sumusuko na siya kahit sino pa ang makasalubong niya. Napakatalino ni Tianlin. Sumuko siya kay Mateo sa ganitong paraan, umaasang magpapakita ito ng awa, hindi ito papatayin. Sa huli, pinakawalan talaga siya ni Mateo. Sa Bamboo Grove Martial Conclave na ito, ang mapang-ipong pag-angat ni Mateo ay nagpabago sa kapalaran ng maraming henyong disipulo. Mateo, salamat. Lumapit si Queenie sa harap ni Mateo at taos-pusong nagpasalamat. Naunawaan niya na sa kanyang orihinal na lakas, imposibleng makapasok sa templo. Pero sa loob ng mahigit 1 taon na ito, tinulungan muna siya ni Mateo na pinuhin ang Jade to Purple Heart Pill, pagkatapos ay binigyan siya ng mga galaw na naging dahilan upang lubos na bumuti ang kanyang lakas. Doon lamang siya nakapasok sa top 5. Masasabing para makapasok siya sa templo, ito ay ganap na pinanday ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang galing mo talaga noong una pa lang. Nagdadagdag lang ako ng mga bulaklak sa berda. Hindi napigilan ni Queenie na ilibot ang tingin kay Mateo. Sinasadya ba ng lalaking ito na manapak ng tao? Kung ikukumpara ang talento, mayroon pa bang mas hihigit sa iyo? Ang nakakatawa ay inakala pa niya na isa lamang basura si Mateo noon, kaya naman kinaladkad niya si Mateo sa isang pakikipagsosyo para makapasok sa Shadow Moon Mountain Range. Sa pag-iisip ngayon, nakaramdam talaga si Queenie ng kaunting tamis. Maliban na lang, napagtanto niya ngayon na kasabay ng paglipas ng panahon, ang pakiramdam ng pagkahiwalay sa pagitan nila ni Mateo ay unti-unting tumataas. Hindi lang ito dahil sa pagkakaiba ng lakas, kundi tila may intensyon si Mateo na ilayo siya sa isa't isa.
Ang ganitong uri ng pagkahiwalay ay hindi ang pagkahiwalay ng distansya, kundi ito ay emosyonal na pagkakahiwalay. Tila kahit ano pa man at kailan, magiging propesyonal ang pakikitungo sa kanya ni Mateo. Ang salubing ito ay nagpalungkot kay Queenie. Sa pagkakataong ito, pumunta rin si Jacob upang bumati. Sabi ni Jacob, bago siya pumunta sa Bamboo Grove Holy Realm, hindi niya kailanman inakalang makakakuha ang ating Shadow Moon Sect ng 2 pwesto. Pagbalik natin, tiyak na matutuwa ang Sect Master. Ang pagkuha ng 2 pwesto ay hindi lamang usapin ng reputasyon. Magbibigay din ang templo ng ilang gantimpala sa mga sekta na nasa antas ng True God ayon sa bilang ng mga tauhan. Ang ganitong uri ng gantimpala ay nagkaroon ng napakalawak na epekto sa mga sekta na nasa antas ng True God. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit walang sawang pagsisikap ang iba't ibang pangunahing sekta upang sanayin ang mga disipulo at magbigay ng mga talento sa templo. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, sa mahigit 1 taon na ito, nagpapasalamat si Mateo sa pangangalaga ni Elder Shu at walang katapusang nagpapasalamat. Wala nang maibabayad si Mateo at binigyan si Buddha ng mga hiniram na bulaklak, ibinigay ang mga gamot na ito kina Senior Apprentice Sister Jiang at Senior Apprentice Brother Yi. Tumulim ang mga mata ni Allen at Peggy at napasigaw sa gulat, Tendon Changing Spirit Bamboo Pill, Brahma Dragon Break Pill, ang mga medicinal pills na ito ay napakamahal. Kahit na selyado ang mga spirit medicine na ito, alam nilang ang gagawin ni Mateo ay talagang magiging divine grade at mas mataas sa kalidad. Ang mga gamot na ito, mamimiss ko ang nayong ito at wala na sanang ganitong tindahan. Sa mga sekta, imposibleng magkaroon ng sino man na makakapagpino ng ganitong uri ng mga medicinal pills. Ang mga gamot na ito ay may napakalaking benepisyo sa cultivation ng 2 tao sa hinaharap. Maaari siyang malampasan ng maayos ang mga hadlang, at mas malayo pa ang mararating. Ngumiti si Mateo at sinabing, salamat kay Treasure Pig, hindi na ako nagkukulang ng mga gamot na pang-spiritual kapag nagpipino ng mga table tasks ngayon. Kaya naman, kumuha ako ng ilang table tasks na panggamot mula sa bibig niya at ibinigay ang mga ito sa iyo. Tumingin ang 2 tao kay Mateo, ang mga matang puno ng pasasalamat. Ito. Junior Apprentice Brother Croswell, dati, kasalanan ko lahat to, sana hindi mo ito magalit, namula ang mukha ni Allen habang humihingi ng tawad. Sinabi rin ni Peggy, noon, mayroon din akong masamang intensyon kay Junior Apprentice Brother Croswell. Nahihiya talaga ako nang mabanggit ko ito. Sa kasalukuyan, naiintindihan na nila na ang anumang tunggalian ng paksayon ay isa lamang lumulutang na ulap sa harap ng isang tunay na makapangyarihang nilalang. Malamig na sabi ni Mateo, mga nakaraang bagay na lang yan, hindi ko na kailangang banggitin pa. Pero, may ilang mga salita akong gusto ipaalala sa inyo, ang lakas ng isang sekta ay hindi nabubuo sa gitna ng panloob na alitan. Sa halip na gumugol ng oras sa pagbagsak ng ibang mga paksayon, mas mabuting gumugol ng mas maraming oras sa paglilinang. Tumango ang 2, malalim din ang nararamdaman. Sa isang maliit na bangka, 7 tao at isang baboy ang kasalukuyang patungo sa kailaliman ng Spirit Nether Sea. Ang Bamboo Grove Holy Realm ay ang pinakadulong lugar ng templo para sa mga ritual, ang lugar na nag-uugnay sa templo sa labas ng mundo. Ang templo ay may kabuoang 5 palasyo, na sumasanga sa 5 isla. Ang mga ito ay kinokontrol ng 5 dakilang matatandang Empyrean. At ang 5 malalaking islang ito ay nakapalibot sa isa pang isla. Ito ang pinakamahalagang lugar sa Bamboo Grove Void Realm, ang Realm Heart Island. Ang puso ng Void Realm ay nasa Realm Heart Island na ito. Nagsalita si Rufus ng may kagaanan at katatasan, ipinakilala ang sitwasyon ng templo sa 5 disipulo. Habang nakikinig ang iilang tao, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagtataka. Ito ang lugar kung saan naroon ang sentro ng Bamboo Grove Void Realm. Pagdating ng maliit na bangka sa pampang, sinabi ni Rufus sa iilang tao, may mga restriction sa lahat ng dako sa Realm Heart Island, sumunod kayong lahat ng mabuti. Kapag na-trigger ninyo ang mga restriction, hindi na rin kayo may iligtas ng mga immortal. Ang ekspresyon ng iilang tao ay napalitan ng takot nang marinig nila iyon, na nagpapakita ng bahid ng pagiging seryoso. Tumingin si Mateo kay Little Talon at sinabing may mausisang mukha, pupunta tayo sa puso ng Void Realm. Pupunta ka rin ba?
Umikot ang mga mata ni Little Talon at nauutol na sinabi, bakit? May problema ka ba? Tumawa ng mahina si Rufus at sinabing, ang pagbubukas ng puso ng kaharian ng kawalan ay kailangang hiramin ang kapangyarihan ni Lord Treasure Pig. At sina Lord Treasure Pig at Little Talon ay palaging magkasama. Kaya, kailangan na talaga niyang umalis. Narinig mo ba yon? Tanong ni Little Talon na may mapang-asar na tingin. Ungol, ungol. Umungol din si Treasure Pig kay Mateo na parang kinukuha ang kredito para sa mga nagawa ng iba. 1838. Napakakapal ng kapangyarihang pangkalawakan. Dumating ang grupo ng mga tao sa labas ng isang harang. Agad na naramdaman ni Mateo ang puwersang tumatama sa kanya. Tumanggaw si Rufus at sinabing, ang puso ng Void Realm ang pundasyon ng Void Realm, ang buong Bamboo Grove Void Realm ay itinayo rito. Ang spatial power dito ay natural na pinakamalakas. Ikaw ang pinakabihasa sa spatial law, marahil ay magkakaroon ka ng ilang mga pakinabang. Tumanggaw si Mateo, nagpapakita ng pananabik. Magpapatuloy na sana ang lahat nang biglang lumitaw ang dalawang figure mula sa kawalan at nagtanong, tumigil kayo. Sino ang pupunta roon? Ang dalawang taong ito ay nakasuot ng itim, ang kanilang mga aura ay walang kapantay na makapangyarihan. Nang lumitaw ang dalawang taong ito, biglang nanikip ang mga mata ni Mateo. Batas sa espasyo. Parehong alam ng dalawang taong ito ang batas pangkalawakan. Bukod pa rito, napakataas ng kanilang pangunawa. Malinaw na sabi ni Rufus, Wen Kung, Chen Kung, bakit? Hindi mo na nga ako nakikilala. Nako, si Master Do pala yan. Pambihira kang bisita, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Natatawang sabi ni Wen Kung. Ngumiti si Rufus at sinabing, hindi ba't nandito ang minsanang 1,000 taong Bamboo Grove Martial Conclave? Nagkataon lang na ako ang inatasan sa gawaing ito sa pagkakataong ito. Dinala ko ang mga disipulong ito na nakapasa sa pagsusulit at hinayaan silang makapasok sa puso ng kaharian ng kawalan upang makaintindi. Sinulyapan ni Wen kung sina Mateo at ang iba pa. Nakakunot ang noo niyang sabi, mga disipulo pala ang kakapasok lang sa templo. Pero, medyo mahina ang kalidad ng season na ito. Bakit may middle stage first firmament celestial deity? Sa mahigit 1 taon na ito, halos lahat ng disipulong lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave ay nakagawa ng malaking pag-unlad. Si Mateo, bilang isa sa pinakamagaling sa kanila, ay natural na hindi rin exception. Hindi pa katagalan, ang kanyang kaharian ay nakagawa ng kaunting pag-unlad at nakamit ang tagumpay. Siya ngayon ay isang middle stage first firmament celestial deity. Kahit nasa loob pa lang ito ng isang minor realm, ang bilis ng cultivation na ito ay talagang napakabilis na. Kailangang malaman ng isa, para gustuhing makalusot ng mga ordinaryong celestial deity powerhouses, lahat ng ito ay kalkulado gamit ang libo-libo, o kahit ilang 10,000 taon. Gayunpaman, ang mga salita ni Wen Kung ay nagpamalas ng kakaibang tingin sa mga mukha ng lahat. Mahina ang kalidad. Hindi dapat masyadong maganda ang kalidad ni Mateo. Tumawa si Rufus at sinabing, nagkamali si Brother Wen Kung sa paghatol. Nadaig ni Mateo ang masa sa Bamboo Grove Martial Conclave na ito, at karapat-dapat siyang makuha ang unang pwesto. Nagulat si Wen Kung at agad na mas lalong nanghahamak na nagsalita, siya ang nakakuha ng unang pwesto. Mas lalo lang ipinapakita niya na napakahina ng mga disipulo ngayong season. Natigilan si Rufus nang marinig iyon. Ang lakas ni Mateo, kung hindi man nakikita ng sariling mga mata, ay malamang na napakahirap paniwalaan. Snort! Sa oras na ito, biglang nagpakawala ng malamig na hajijek si Little Talon. Noon lang napansin ng dalawa ni Wen Kung na may isang bata pala na sumunod din. Gayunpaman, nang makita nila ang baboy na may kayamanan sa mga bisig ng bata, hindi maiwasang magbago ng malaki ang kanilang mga mukha. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, bilasan mo at buksan mo ang harang para makapasok tayo, malamig na sabi ni Rufus. Hindi na nagsalita pa ang dalawa ni Wen Kung, agad na naglabas ng dalawang mahiwagang sandata, at pilit na binuksan ang isang pinto sa harang. Nagpatuloy si Rufus at sinabing, mauna na kayong lahat, susunod ako pagkatapos. Walang tigil ang pagkislap ng mga mata ni Mateo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pero pumasok pa rin siya sa harang kasama ang iba.
Pagkaalis ng lahat, gulat na sinabi ni Wen Kong, iyon. Maaari kayang ang batang iyon ay ang Panginoon na iyon. Mataimtim na tumingin si Rufus at sinabi sa malalim na boses, alam din ninyo ang alitan ng ilang dakilang Panginoon ng isla. Ang bagay na ito, mas mabuting tanggapin na lang ninyo dahil wala kayong nakita. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi ninyo kayang tiisin. Nagtama ang tingin ng dalawa at sinabing, nakuha ko. Sa ibabaw ng kawalan, isang napakalaking tipak ng kristal ang nakalutang doon. Nang makita ang puso ng Void Realm, naantig ang isip ni Mateo. Matapos ang mahabang paglagi sa Bamboo Grove Void Realm, sa wakas ay nakita na niya ang puso ng Void Realm ngayon. Hanggat bubuksan niya ang puso ng Void Realm at papasok dito, makakabalik siya sa Heavenspan World. Baboy na yaman, kaya mo ba talagang buksan ang puso ng kalawakan ng kawalan? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Ang puso ng Void Realm ay karaniwang nasa isang selyadong estado. Ang espasyo ng Bamboo Grove Void Realm ay lubos na matatag. Hindi na kailangang i-activate ang buong estado nito para sa normal na operasyon nito. Minsan lang ito magbubukas kapag may mga bagong disipulo na pumasok sa sekta. Ungol. Ungol. Umungol si Treasure Pig kay Mateo, tila ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya. Biglang nanginig ang katawan nito, dalawang sinag ng liwanag ang biglang sumilay mula sa ilong nito, lumipad diretso sa puso ng kalawakan ng kawalan. Putok. Ang puso ng kalawakan ng kawalan ay naglabas ng matinding mga pagyanig. Pagkatapos, ito ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag. Isang walang hanggang kapangyarihang pangkalawakan ang mabilis na kumalat, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Mateo. Tuwang-tuwa si Mateo, naghagis ng ilang gamot, at nakangiting sinabi, magaling, Treasure Pig. Talagang kahanga-hanga ka. Lumunok si Treasure Pig ng ilang medicinal pills sa isang lunok at ngumiti kay Mateo, sabay subo sa dibdib nito. Malamig na sumanghel si Little Talon at sinabing, matako na baboy. Sa ganitong kaakit-akit na pangyayari, ang batas pangkalawakan ay umikot ng walang tigil. Biglang naapektuhan si Mateo ng kapangyarihan ng mga batas hanggang sa halos mawalan siya ng hininga. Sa totoo lang, ang nakapaloob sa puso ng kalawakan ng kawalan ay hindi lamang kapangyarihang pangkalawakan ng batas, kundi naglalaman din ng pinagmumulan ng isang mundo, isang pag-iral na katulad ng sa langit na daw. Ang ganitong uri ng source power ay walang katapusang kapakipakinabang sa mga martial artist. Pero si Mateo ang pinakasensitibo sa batas pangkalawakan, kaya ang kanyang pangunawa sa aspetong ito ay pinakamalalim din. Biglang may pumasok na kaunting pag-unawa sa isip niya. Parang nakuryente ang buong pagkatao ni Mateo, nakatayong nakatitig sa kinatatayuan niya. May bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata ni Little Talon at napasigaw siya sa gulat, ang bilis mo bang naintindihan? Ang batang ito, talaga. Matagal nang tumigil si Mateo sa batas ng espasyo ng ikatlong kalangitan. Ngayon, sa ilalim ng makapangyarihang batas ng espasyong ito, sa wakas ay nakalikha siya ng bakas ng kaliwanagan at nagsimulang makalusot. Nang makita ng iba ang eksenang ito, lahat sila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Napangiti ng mapait si Zinlon at sinabing, siguro, isa itong tinatawag na henyo. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay talagang medyo mapait. Sa loob ng libu-libong taon na ito, palagi siyang kinokoronahan ng titulong isang henyo. Ganoon din ang iniisip niya. Kahit pa man ito ay tungkol sa bilis ng paglilinang o pag-unawa sa mga batas, sinuri niya ang sarili niyang konsensya at nadama na wala siyang talo kahit kanino. Hanggang sa makita niya si Mateo na naliwanagan tungkol kay Dao ngayon, ang kumpiyansang ito ay tuluyang nawasak. Ang apat na iba pang tao, kasama si Queenie, ay lubos na nakaramdam ng ganoon habang tumatango sila. Hindi ito ordinaryong batas, pero isa ito sa mga kataas-taasang batas, batas pangkalawakan. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Hindi napigilan ni Liren ang paglure dahil sa isang napakalakas na suntok na natanggap niya. Sa paningin ng lahat, humakbang palabas si Mateo, at agad na naglaho ang kanyang katawan. Humahalo si Mateo sa kawalan. Samantala, sina Rufus, Wen Kong, at Chen Kong ay pumasok din sa harang at nagkataong nakita nila ang eksena kung saan lumulubog si Mateo sa kawalan, nanlaki ang kanilang mga mata. Ito.
Ito ang batas pangkalawakan. Naunawaan niya ang batas pangkalawakan ng ikaapat na kalangitan. Ang batang ito ay talagang napakasama. Gulat na sabi ni Wenkong. Sumikat ang kanyang malalim na akumulasyon. Nang makatagpo ang kapangyarihang pangkalawakan ng puso ng kalawakan ng kawalan, direktang nakamit ng kanyang kapangyarihan ng batas ang kahusayan sa mamamagitan ng komprehensibong pag-aaral ng paksa, at naunawaan. Hindi tayo maihahambing sa batang ito. Sabi rin ni Wenkong. Maging si Rufus ay nagulat din sa hindi maipaliwanag na dahilan. Alam niyang malamang na matutuklasan ni Mateo ang tungkol kay Dao, pero hindi niya inakalang magiging ganito kabilis iyon. Hindi pa nagsisimula ang iba at naiintindihan na niya. 1839. Sa loob ng harang, tiningnan ni Wenkong at Chenkong ang Mateo sa itaas ng kawalan ng may inggit na tingin. Sok-sok, halos 400,000 taon ang ginugol naming magkapatid para maunawaan ang batas spatial ng ikaapat na kalangitan. Mahigit 1,000 taong gulang na ang batang ito at nagawa na niya ito sa ganitong antas. Hinaing ni Wenkong. Ang pamilya kong ay isang angkan ng pamilya na nagbabantay sa puso ng Void Realm sa loob ng maraming henerasyon. Mayroon silang likas na kalamangan sa pag-unawa sa spatial law. Bukod pa rito, ang magkapatid na kong ay itinuturing ding isa sa pinakamahusay sa pamilya kong. Ngunit kahit na ganoon, nagsimula lamang silang maunawaan ang batas sa espasyo nang marating nila ang huling yugto ng Celestial Deity Realm. Bukod pa rito, napakahaba ng oras na ginugol nila. Pero 1,000 lang ang ginamit ni Mateo sa loob ng maraming taon at natapos ang isang bagay na naunawaan nila sa loob ng 400,000 taon. Ang ganitong uri ng natural na kakayahan ay maaaring ituring na kakaiba. Inikat ni Little Talon ang tingin sa kanya at sinabing, sino kaya ang nagsabing hindi makakarating ang mga disipulo ngayong season? Nanigas ang ekspresyon ni Wenkong at nahihiyang sinabi, kamahalan, ako. Hindi ko ba alam? Malamig na sumanghel si Little Talon at sinabing, kung hindi mo alam, huwag ka lang basta magsalita. May mga taong kailangan mong igalang habang buhay. Kaya maging mahinahon sa pag-uugali. Nagmukhang natuto ng leksyon si Wenkong at sinabing, opo, kamahalan. Hindi na maglalakas loob si Wenkong sa susunod. Sa oras na ito, dahan-daang iminulat ni Mateo sa ibabaw ng kawalan ang kanyang mga mata at bumaantong hininga habang sinasabi, ang batas pangkalawakan ay talagang kahanga-hanga. Dito rin nagtatapos ang pag-unawa. Nang marinig ng dalawang Wenkong ang mga salitang ito, halos samukha sila ng isang subo ng matandang dugo at nagmura, ikaw na walang kwentang bata, sinasadya mo ba kaming abalahin? Mula sa unang yugto ng ikaapat na kalangitan hanggang sa tugatog ng unang yugto, gumamit ako ng 150,000 taon. Sa loob ng 3 taon, ang pag-unawa ni Mateo sa batas pangkalawakan ay umabot sa tugatog ng unang yugto ng ikaapat na langit at hindi na nakagawa ng anumang pag-unlad. Sinabi ito ni Mateo nang walang dahilan. Ngunit ang bilis na ito sa paningin ni Kung Pue ng dalawang tao ay parang isang buhay na hindi kapanipaniwala. Hindi rin nakakapagtaka na labis siyang nalungkot nang marinig niya ito. Yumigtad ang anyo ni Mateo. Nang muli siyang lumitaw, nakarating na siya sa tabi ni Little Talon at ng iba pa. Batas pang-espasyo ikaapat na antas, pagbabagong pang-espasyo. Bago ito, kayang-kaya ni Mateo na dumaan sa kawalan, ngunit napakaliit lang ng sakop nito. Pero ngayon, si Mateo ay nasa ilang daang libong milya ang layo dahil sa isang maisip. Hindi maaaring mabanggit ang dalawa ng sabay-sabay. Maaari ring gamitin ng mga Celestial Deity Powerhouse ang spatial law at shuttle sa kawalan. Ngunit ang kanilang bilis kumpara kay Mateo ay parang langit at lupa. Little Talon, sumunod ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo, biglang bumukas ang bibig ni Mateo at sinabi. Medyo hindi sigurado si Little Talon, hindi niya alam kung ano ang plano ni Mateo, pero sumunod pa rin siya. Ano yan? Dali iluwa mo yang dala mo. Pumunta ang dalawang tao sa isang liblib na lugar at galit na sabi ni Little Talon. Ngumiti si Mateo kay Little Talon at biglang gumalaw na parang kidlat, mabilis na tinapik ang katawan ni Little Talon ng ilang beses. Nagbago ang mukha ni Little Talon, hindi niya magamit ang kahit kaunting lakas niya. Nako, alam mo ba ang ginagawa mo? Seryosong sabi ni Little Talon.
Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag ka munang magalit, may pag-uusapan ako sa iyo, Panginoong Empyrean. Nagbago ang mukha ni Little Talon at sinabi niya, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tumawa si Mateo at sinabing, ang isang taong prangka ay hindi nagpapaligoy-ligoy, Panginoong Empyrean. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Nang makita ka ng mga makapangyarihang tunay na Diyos, lahat ng kanilang mga mukha ay hindi tama. Kahit ako ay hindi ko man lang ito maintindihan, kung gayon ay magiging napakatanga ko rin. Sa totoo lang, matagal nang naramdaman ni Mateo na may mali kay Little Talon. Paulit-ulit niyang sinasabi na alaga niya si Treasure Pig, pero paano niya maibibigay sa isang bata ang kakaibang alaga tulad ni Treasure Pig? Gayon din, kahit sinasadyang itago ito ni Rufus, ang kanyang respeto kay Little Talon ay minsan hindi sinasadyang lumilitaw. Kasama ng ekspresyon ng magkapatid na kung nang makita si Little Talon, sigurado si Mateo na si Little Talon ay hindi apo ng isang makapangyarihang Empyrean, kundi ang Empyrean mismo. Wala lang talagang ideya kung bakit naging ganito ang itsura ni Little Talon. Ang ekspresyon ni Little Talon ay sukdulan na pangit at sinabi niya, maaari ka bang si Dowles na taong bayan ng matandang aso na iyon? Huwag mong kalimutan, ang lugar na ito ay ang banal na templo. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ni na Rufus at ng magkapatid na Kong. Ngumiti si Mateo at sinabing, Dowles. Isa rin yan sa mga Empyrean powerhouse ng templo, di ba? Pero wala siyang kinalaman sa akin. Dahil tinawag kita rito, gusto ko lang makipag-ayos sa iyo. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Mateo sa kalamang bahagyang gumaan ang loob ni Little Talon. Pero alam din niya na ang kasunduang kinukwento sa kanya ni Mateo ay tiyak na hindi maganda. Kung hindi, hindi niya rin ito kailangang pigilan. Ang gagaw talaga ng lalaking ito. Dahil alam na niya ang pagkatao nito, nang ahas pa rin siyang makipagtalik sa kanya. Hindi ba siya natatakot na maghayganti ito? Magsalita ka. Paus na sabi ni Little Talon. Ngumiti si Mateo at sinabing, gusto kitang imbitahan na sumama sa akin sa Heavenspan World. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Little Talon at nagulat siyang sumigaw, ikaw. Tao ka ba sa Heavenspan World? Ito. Imposible ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, pinag-uusapan mo ba ang aking banal na asensya? Medyo espesyal ang pamamaraan ng paglilinang na aking nililinang. Ang paggaya sa banal na asensya ng Bamboo Grove Void Realm ay hindi malaking bagay para sa akin. Pangit ang ekspresyon ni Little Talon nang sabihin niya, imposible. Kalimutan mo na yan. Nagkibit balikat si Mateo, tinapik ang maliit na kulay rosas na ulo ni Treasure Pig, at malungkot na sinabi, Treasure Pig, pasensya na, hindi naman sa ayaw kong magayos ng mga gamot para sa iyo. Kung tayo man ay nakatadhana sa hinaharap, magkikita pa rin tayo muli. Ungol, ungol. Biglang kumawala si Treasure Pig sa mga bisig ni Little Talon at gumamit ng pares ng maiikling kuko ng baboy para yakapin ang mga hita ni Mateo, ang mga mata ay punong-puno ng luha, at tila ayaw humiwalay. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi naman sa wala akong puso, marami pa ring naghihintay sa akin sa Heavenspan World. Siguro sa hinaharap kapag natapos ko nang ayusin ang lahat, babalik ako sa Bamboo Grove Void Realm para hanapin ka ulit, ha? Umiling na parang tambol ang maliit na ulo ni Treasure Pig, habang mahigpit na nakahawak sa binti ni Mateo, ayaw bumitaw. Nang makita ni Little Talon ang eksenang ito, nagalit siya ng husto hanggang sa nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagmura, walang hiya. Tumingin si Mateo kay Little Talon at walang magawang sinabi, sa totoo lang, sumali ako sa Bamboo Grove Martial Conclave, ang layunin ko ay makapasok sa puso ng Void Realm. Nakakalungkot lang na may koneksyon ako ngayon sa Bamboo Grove Void Realm. Kapag umalis na ako sa Bamboo Grove Void Realm, tiyak na gagawa kayo ng hakbang laban sa Shadow Moon Sect. Wala akong ibang magagawa, ito lang ang magagawa ko. Bukod pa rito, ang kasalukuyan ninyong estado ay hindi kayang magpino ng mga medicinal pills para sa Treasure Pig. Ang pagpunta ninyo sa Heavenspan World kasama ko ang pinakamahusay na pagpipilian. Medyo nagulat na tumingin si Little Talon kay Mateo, hindi inaasahan na may ganoon pala itong plano. Tila ba pinahahalagahan ng batang ito ang mga relasyon.
Sa totoo lang, sa pangkalahatan, hindi namuhay ng masaya si Mateo sa Shadow Moon Sect. Sa katunayan, para lang mapatay si Bryson, nagdulot pa siya ng sama ng loob sa Sect Master. Pero, kung wala ang Shadow Moon Sect, ang springboard na ito, walang paraan para makapasok siya sa puso ng Void Realm. Humingi si Mateo ng malinis na konsensya sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kung aalis siya sa Bamboo Grove Void Realm ng padalos-dalos, tiyak na masasangkot ang Shadow Moon Sect. Maaari pa silang mapahamak dahil dito. Bago siya umalis, wala siyang ibang nagawa kundi isaalang-alang ang Shadow Moon Sect. Noong una, nahihirapan pa rin siya kung paano haharapin ang bagay na ito. Ngunit matapos niyang matuksan ang pagkakakilanlan ni Little Talon, nagkaroon siya ng matapang na plano. Bukod pa rito, si Treasure Pig ay lubos na umaasa kay Mateo ngayon. Kung aalis si Mateo, malamang wala nang makakapagbigay kasiyahan dito. 1840. Ganoon lang. Kung tatanggi ako. Matinding tumingin si Little Talon kay Mateo habang seryosong sinasabi ito. Isa siyang makapangyarihang Empyrean. Kahit wala na ang kanyang lakas ngayon, hindi rin siya kayang gawin ni Newman. Hindi siya makapaniwalang may nang-ahas talagang gawin sa kanya si Mateo. Basta't may makaalam nito, tiyak na mamamatay si Mateo. Paano pa rin naging mukhang bata ang kasalukuyang Little Talon? Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan na hindi naaayon sa kanyang edad. Tumingin pabalik si Treasure Pig kay Little Talon na may kaawa-awang anyo. Talagang nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na hindi nila kayang magpakita ng pagmamalasakit kapag nakita nila ito. Pero malamig na sumanghel si Little Talon at sinabing, "Ikaw na hanggal na baboy, wala kang pakialam dito. Bumalik ka rito para sa akin." Umiling ang ulo ni Treasure Pig na parang kalansing pero mas hinigpitin pa niya ang pagyakap sa binti ni Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Heavenly Emperor Realm. Ayaw mo bang makapasok sa kaharian ng Heavenly Emperor?" Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Little Talon. Pero di nagtagal, tumawa siya ng malamig at sinabing, "Hey, ang Heavenly Emperor Realm, na katulad mo, isang maliit na Celestial Deity Realm, ay nang-ahas ding mangako sa akin ng ganito." Pero walang pakialam si Mateo at bahagyang ngumiti, ang Bamboo Grove Void Realm ay isang maliit na lugar lamang sa huli, isang subsidiary ng Heavenspan World. Kahit na isa kang maladyos na nilalang sa lugar na ito, sa huli ay niloloko mo lang ang iyong sarili at ang iba, hindi ba? Bukod pa rito, ang kasalukuyan mong sitwasyon sa templo ay malamang na hindi maganda, tama ba? Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Little Talon, masyadong matalas ang kakayahan ni Mateo sa pagmamasid. Malinaw na hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa mga matataas na opisyal ng templo at wala siyang kaalam-alam tungkol sa sitwasyon nito. Sa pamamagitan lamang ng kanyang nakita at kutob, marami na siyang nahulaan. Ang hirap tapatan ng isip na ito para sa mga ordinaryong tao. Bukod pa rito, ang pinakamahalaga ay ang mga sinabi ni Mateo ay tumama sa kaibuturan ng kanyang puso. Lahat sila, ang mga pinakamakapangyarihang nilalang ng Bamboo Grove Void Realm, ay nasisiyahan sa pagsamba ng lahat ng may buhay, at pagtrato sa isang Diyos. Natatakot silang harapin ang mundo sa labas. Ang mga Empyrean powerhouse ay tunay ngang isang kakila-kilabot na puwersa sa Heavenspan World. Ngunit kung pag-uusapan ang pagiging makapangyarihan, hindi iyon masasabi kahit ano paman. Mayroon pa ring mga powerhouse ng Heavenly Emperor na mas mataas kaysa sa mga Empyrean. Mayroon ding mga Transcendent Heavenly Emperor, at maging ang mga Dao Ancestors. Para saan binilang ang mga Empyrean? Kahit sinong bigla ang powerhouse ng Heavenly Emperor na lumabas ay kayang pumatay agad sa kanila. Sa totoo lang, para lamang silang mga polaka sa ilalim ng balon, lasing sa sarili nilang mundo, iyon lang. Pinagmasdan ni Mateo ang kanyang mga salita at ekspresyon at nagpatuloy, "Nasa Celestial Deity Realm lang ako, kaya natural na hindi ako sapat na kwalipikado para magsalita ng malalim tungkol sa Heavenly Emperor. Pero ang aking alchemy skills, nasaksihan mo na ito dati. Paano mo ito maihahambing sa iyo?" Tahimik si Little Talon, medyo pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ungol, ungol. Hindi nagsalita si Little Talon, ngunit narinig niya ang boses ni Treasure Pig. Napakalinaw ng kahulugang iyon, mas masarap ang mga medicinal pills ni Mateo kaysa kay Little Talon.
Gusto sanang sipin nito ni Little Talon gamit ang isang paa at galit na sinabi, ikaw na nilalang na nabubuhay sa akin habang palihim na tumutulong sa iba, ikaw ang susugod sa kanya. Mas mabuti kung mas malayo ang susugod mo. May pagtataka si Treasure Pig, nagsasabi lang ito ng totoo. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti. Napakataas ng pangangailangan ni Treasure Pig para sa kalidad ng mga medicinal pills. Sanay na siyang kumain ng mga medicinal pills ni Mateo. Wala nang lasa ang mga medicinal pills ni Rufus para sa kanya. Kung ganoon nga, paano mo nalaman na hindi ko kayang pinuhin ang mga medicinal pills para makapasok ka sa kaharian ng Heavenly Emperor sa hinaharap? Pagkatapos sabihin ang mga ito, tumigil sa pagsasalita si Mateo, tahimik na hinihintay ang resulta ni Little Talon. Tiwala siya sa sarili na tiyak na papayag si Little Talon. Mahina na ang kanyang lakas sa kasalukuyan, kaya naman mapanganib ang pananatili sa templo. Mas mabuting sumama na lang tayo sa kanya sa labas at makipag-ayos para makatakas. Sige, panalo ka. Sasamahan kita. Ngayon, alisin mo na ang mga paghihigpit sa akin. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, sa wakas ay pumayag na si Little Talon. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Little Talon, agad na masayang tumalon si Treasure Pig. Walang mas mahalaga pa kaysa sa masarap na pagkain. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi pwede yan, ang isang Empyrean powerhouse na naging bata ay isa ring Empyrean powerhouse. Ayokong gawing biro ang buhay ko. Mayroon akong lason dito na espesyal kong ginawa para sa iyo. Kapag naubos mo na ito, aalisin ko ang mga paghihigpit para sa iyo. Nagalit si Little Talon hanggang sa namula ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya ng matalim si Mateo at sinabing, Punk, kapag nakabawi na ako ng lakas, tiyak na papatayin kita agad. Umiling si Mateo at sinabing, hindi mo magagawa yan. Patayin mo ako at wala nang magpipino ng mga tableta para kay Treasure Pig. Hindi ba't sinasabi mo yan, Treasure Pig? Tumangaw si Treasure Pig ng seryoso at sumubsob sa dibdib ni Mateo ng may ungol. Ano? Gusto mong pumasok sa Heavenspan World? Nang marinig ni Rufus ang mga salita ni Little Talon, muntik na siyang mapatalon. Seryosong sabi ni Little Talon, napag-isipan ko na, mabuti pang umalis muna ako pansamantala. Bumalik ako sa pagkabata mula sa aking pagtanda dahil sa aking pamamaraan ng paglilinang. Hindi may tatago ng matagal ang bagay na ito. Kapag nalaman na ni Dowles na matandang fogey na iyon ang tungkol sa aking kasalukuyang sitwasyon, malamang ay hindi niya ako pababayaan. Nagbago ang mukha ni Rufus at sinabi niya, kung gayon. Ang disipulong ito ay sasama sa inyo patungo sa mundo ng langit. Umiling si Little Talon at sinabing, hindi, kahit pumunta ka pa, wala ka ring maitutulong. Sasamahan na ako ni Mateo. Nagulat si Rufus at sinabing, Mateo. Hindi napigilan ni Little Talon ang pag-ikot ng kanyang mga mata at tumango, sa ngayon, hindi na kinakain ni Treasure Pig ang iyong mga gamot. Sa tingin mo ba ay mapapalitan mo si Mateo? Relax ka lang, isipin mo na lang na isasama mo siya sa pagsasanay. Ang batang ito ay isang promising talent. Tumango si Rufus, malalim din ang nararamdaman, at sinabing, kung gayon. Sige, ngunit dapat mag-ingat ang kamahalan. Ang Heavenspan World ay hindi maihahambing sa Bamboo Grove Void Realm. Ang mga eksperto ay marami na parang mga ulap. Dahil sa dahilan na ito, naging tama at makatwiran ang pagpunta ni Mateo sa Heavenspan World. Hindi rin niya kailangang mag-alala na ilalabas ng templo ang kanilang galit sa Shadow Moon Sect dahil dito. Bago umalis sa Bamboo Grove Void Realm, nakahanap pa si Rufus ng isang malaking tumpok ng mga Rank 5 Spirit Medicine at direktang ibinigay ito kay Mateo. Isang matako na tao si Treasure Pig, kaya hindi sapat ang hindi pagdadala ng sapat na pagkain. Sa totoo lang, matapos buksan ni Mateo ang ikalawang palapag ng Purple Extreme Hall, medyo mayaman na rin siya ngayon. Posible pa ring bumili ng mga gamot na nasa ranggong ikalimang antas. Ngunit dahil sa regalo ng templo, natural lamang na tinanggap niya ito ng may paggalang. Pagkalipas ng 10 araw, 2 tao at isang baboy ang pumasok sa puso ng kaharian ng kawalan, at naglaho sa paningin ng lahat. Pagkalipas ng 7 taon, ang 4 na iba pang tao ay nakabawi mula sa kanilang kaliwanagan. Mukhang marami kayong naani. Sige, naayos na ang bagay na ito.
Maaari nang bumalik ang matandang ito at mag-ulat tungkol sa katuparan ng misyon. Sige na, malamig na sabi ni Rufus Do. Ngunit kumunat ang noo ni Queenie at sinabi niya, Elder Do, nasaan si Mateo? Bakit wala siya rito? Sabi ni Rufus, natapos ni Mateo ang pag-unawa ng isang hakbang pa kaysa sa inyo. Nagkataon lang na may misyon ang templo para sa kanya, kaya nauna siyang umalis. Biglang nakaramdam ng bahid ng masamang kutob si Queenie at sinabi niya, misyon. Si Mateo ay isang disipulo lamang nakakapasok lang sa sekta, anong uri ng misyon ang itatalaga sa kanya? At saka, wala na rin sina Little Talon at Treasure Pig. Elder Do, ano ba ang nangyari? Medyo pangit ang mukha ni Rufus, at sinabi niya sa seryosong boses, atasan ito ng templo. Paano mo naman sasabihin sa amin kung ano ang gagawin? Napakatalino ni Queenie. Hindi pangkaraniwan ang pagkawala ni Mateo, pakiramdam niya ay may nangyari at pakiramdam niya ay may kulang sa puso nito na parang may nawala sa kanya. Sumakit ang puso niya. Pasensya na, Elder Do, ako. Nakaramdam ng pagkakamali si Queenie habang sinasabi niya ito. Paanong hindi alam ni Rufus ang iniisip niya? Bumang hininga siya at sinabing, sige, tara na. Tumango si Queenie at sumunod sa lahat, naghahanda ng umalis. Ngunit nang hindi nakikinig ang lahat, biglang humakbang si Queenie, lumipad patungo sa puso ng Void Realm, at naglaho. Nang makita ni Rufus ang paglaho ng kanyang paningin sa likuran, hindi niya napigil ang umiling. Gamit ang kanyang lakas, kung talagang gusto niyang pigilan si Queenie, natural lang na magagawa niya ito. Pero hindi niya ginawa. Bumantong hininga si Rufus at sinabing, itanong mo nga kung ano ang pag-ibig, ang gumagabay sa mga tao hanggang sa paghiwalayin sila ng kamatayan. Kalimutan mo na yan, hayaan mo na siya. Ang ilan sa inyo, ang bagay ngayon, bawal talagang magsalita. Kung hindi, alam ninyong lahat ang kahihinatnan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.